Mr. Silent Channel. Kabanata 1231 Pagpapatawag sa Zerg. Depensa, Tuko Star, Gabi. Tahimik na lumapit si Tang Moxon sa tabi ni Hongdali, dahan-daang umupo, at tumingin sa buwan sa langit kasama si Hongdali, at mahinang sinabi, ano ang iniisip mo? Wala akong iniisip, medyo na-stress lang ako, nakangiting umiling si Hongdali at sinabing, napakalakas ng kalaban sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Sinabi ni Hongdali na siya ay kinakabahan, ngunit naramdaman ni Tang Moxon na siya ay kahanga-hanga ng hindi natakot sa kamatayan. Pinilit. Sa pagkakataong ito ay masyadong malakas ang iyong kalaban, marahang isinandal ni Tang Moxon ang kanyang ulo sa balikat ni Hongdali at sinabing, siya ay napakalakas at napakamaparaan na hindi mahalaga kung siya ay mabaygo. Hindi ka isang Diyos, kaya hindi mo magagarantiya na ang mga bagay ay palaging magiging maayos, tama. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung mabaygo ka. Wala akong pakialam sa tagumpay o kabiguan pa rin, mahinang bamantong hininga si Hongdali at sinabing, ito lang ay kinasusuklaman ko ito. Digmaan. Hanggat ito ay isang digmaan, ang mga tao ay mamamatay, lalo na sa isang digmaan sa ganitong sukat, kung saan daan-daang milyong tao ang napatay, sino ang hindi malulungkot? Buntong hininga. Naunawaan ni Tang Moxon ang ibig sabihin ni Hongdali. Si Hongdali ay isang napakabait na tao. Noong narito siya sa lupa, maglalaro siya saglit sa mga pusa at aso. Kung ang isang hayop ay nasugatan, tiyak na gagawin niya ang kanyang makakaya upang gamutin ito. Hindi banggitin ng mga tao, kahit na may nakilala siyang pulubi, gagantimpalaan niya ito ng 1 o 2,000 yuan. Ngayon ay talagang mahirap para sa kanya na harapin ang isang malupit na digmaan sa eroplano. Okay, dali, huwag mo nang isipin iyon, subukan mo lang ang iyong makakaya. Dahan-daang tinulungan ni Tang Moxon si Hongdali na tanggalin ang kanyang buhok na ginulo ng hangin sa gabi, at sinabing, at least hindi ka magsisisi. Sasabihin mo, I tried my best, and I feel guilty. That's good enough. Well, huwag kang mag-alala. Nagpakawala ng mahabang hininga si Hongdali. Ngumiti siya at sinabing, ang kalaban sa pagkakataong ito ay napakalakas, ngunit sa palagay ko ay hindi maaaring kumilos si Tang Xin sa kanyang sarili. Dapat ay mayroon siyang disipulo o anupaman, kung hindi, sa antas ng kanyang lakas, hindi makatuwirang kumilos siya laban sa isang junior na tulad ko. Hehe. Totoo yan, tumanggo si Tang Moxon at nakangiting sinabi, hanggat hindi siya lumalaban ng personal, may pagkakataon pa tayo, hehe. Naisip nilang dalawa. Nag-improve agad ang mood niya. Biglang may naramdaman si Hongdali sa kanyang puso at nakangiting sinabi, hoy, ito ang aking Golden Emperor na na-teleport dito mula sa Gustar Realm. Oy, nandito rin si Ate Ji Zining. Oo naman. Nang matapos siyang magsalita ay tumunog ang communicator. Pagbukas niya, mukha iyon ni Ji Zining. Sumigaw siya, little bastard, nagkakaproblema ka na naman ba? Nabalitaan ko na sa pagkakataong ito ay napakalakas ng kalaban. Hindi lamang siya napakalakas, siya ay halos hindi magagapit. Nakangiting sabi ni Hongdali, Sister Zining, maaari mo ba akong tulungan na ipatawag ang Zerg? This time napakalakas ng kalaban. Gusto kong gamitin ang lahat ng kapangyarihan na aking makakaya. Gamitin mo na lang lahat. Ha? How can you be so strong? Sino ang makakatalo sa hindi kapani-paniwalang swerte mo? Maghintay tayo hanggang makarating ako doon. Tinapos ni Ji Zining ang komunikasyon. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang ilong, napakaswerte ko, ngunit sa palagay ko ay hindi ako ganoon kalakas. Maaari ko bang patayin si Tang Xin? Sa palagay ko ay wala ng pag-asa. Hindi ko kayang patayin si Tang Xin. Palaging may pag-asa na matalo ang kanyang apprentice. Nakangiting sinabi ni Tang Moxon, halika, dali, ikaw ang pinakamahusay, palagi. Alam ko, huwag kang mag-alala, ngumiti si Hongdali at agad na humiwalay. Pagkatapos ay bumalik si Tang Moxon sa command hall upang magpahinga sandali. Hindi nagtagal, nakarating si Ji Zining sa plaza ng punong tanggapan ng Tuko Star sa isang maliit na sasakyang pangkalawakan. Pagkababa niya sa spacecraft, nagmamadali siyang pumasok sa command hall. Habang siya ay naglalakad, lihim niyang sinabi, kahit na ang batang si Dali ay kasama ng Golden Emperor noong huling pagkakataon, walang ganoong ekspresyon sa panahon ng pagsasanib. Tila ang kaaway sa pagkakataong ito ay talagang napakalakas. Sa isiping ito, pumasok si Ji Zining sa command hall. Pagpasok niya sa pinto, sumigaw siya, nasaan si Hongdali? Ano ang nangyayari? Napakalakas ba ng kaaway sa pagkakataong ito? Isa lang siyang Galactic Noble, at mas mababa ang access niya sa impormasyon kumpara kay Lei She at iba pang star-level officers, kaya siya at hindi malinaw kung gaano kalakas ang kalaban sa pagkakataong ito. Ngunit sa lalong madaling panahon nalaman niya. Diyos ko, paano lumitaw ang gayong kaaway? Tumingin si Ji Zining sa daliri ni Tang Xin sa holographic projection at gulat na sinabi, ang lakas ng taong ito, well. Anong level? Kahit na ang rurok ng Star Realm, siguro ang sub-god level, dahan-daang sabi ni Lei She, ikaw ba ang Queen of Blades na sinabi ni Dali? Well, ako ito. Tumanggo si Ji Zining, ngayon siya ay mula sa kampo ng Zerg, hindi. Siya ay itinuturing na isang maharlika, kaya hindi na kailangang magbigay pugay kay Lei She. Sister Zining, tanong ni Hongdali,
Kung gagamitin mo ang lahat ng iyong lakas, ilang Zerg ang maaari mong ipatawag? Tumawag ng buong lakas. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Ji Zining, at pagkatapos ay pinagtibay, 30 bilyon ang limitasyon, ay iyan ang kabuuang bilang ng mga ordinaryong Zerg species kasama ang mga kakaibang species. Ang mga king species ay hindi pa dapat lumitaw dito, at walang gintong emperador na si Gu. Well, hindi masama ang 30 billion. Sister Zining, ipatawag mo muna. Well, aalamin ko ang iba. Tumango si Hong Dali. Ang kabuuan ng ordinaryong Zerg at kakaibang species ay 30 bilyon, na hindi naman masama. Okay, dahil apurado ang oras, pupunta ako ngayon. Sabi niya at umalis na. Sige, maghanda muna tayong lahat. Tumingin si Hong Dali sa iba pang mga tao sa bulwagan, lahat ng ordinaryong tao ay lumikas, at lahat ng mga sundalo na hindi sapat ang lakas ay umalis din. Hanggat ang mga piling tao at kanya na tropa ng Kumpei ay pinalitan ni Zerg. Tio Lei Shay, ilang tao ang maaaring ilipat sa ganitong paraan? Kung lahat ng ordinaryong sundalo ay ipinadala, kasama ang mga ordinaryong tao, isang kabuuang 1.2 bilyong tao ang maaaring ilipat. Gumawa ng kalkulasyon si Lei Shay at ibinigay ang resulta. At pagkatapos ay nag-aalala, ngunit sa ganitong paraan, ang mga tropa ay malinaw na hindi sapat. Ang mothership ba na kontrolado lamang ng Zerg at ng matatalinong kasambahay na iyon ay makatiis sa pag-atake ng kalaban? 102 bilyon ang makapaghihiwalay ng napakaraming tao sa larangan ng digmaan. Si Hong Dali ay nasiyahan na. Huwag kang mag-alala, tumawa si Hong Dali, may kumpiyansa, si Tang Xin ay hindi kikilos sa kanyang sarili, tiyak na ipapadala niya muna ang kanyang mga disipulo. Sabi nga sa kasabihan, tulad ng isang guro, parang isang disipulo, si Tang Xin ay napakalawak ng pag-iisip, kaya natural na ang kanyang mga disipulo ay hindi magiging pareho. Siya ay magiging isang taong walang tapang. Well, that makes sense. Okay, tapos gagawin ko ang sinasabi mo. Si Lei Shay ang mag-aayos. Sa mabituing langit ng Sansinukob. Roar, ang Golden Emperor Gu ay nakatayo sa isang planeta sa star system kung saan matatagpuan ang Tuko Star, itinaas ang kanyang ulo at nagpalabas ng mga alon ng dagandong. Tinatawagan nito ang lahat ng Zerg sa kalawakang ito na lumapit. Bilang ganap na hari ng lahi ng Zerg, lahat ng ibang lahi ng Zerg ay dapat sumunod sa panawagan ng Golden Emperor Gu. Sa lahat ng lugar kung saan umiiral ang Zerg sa buong kalawakan, nagsimulang tumugon ang lahat ng Zerg, Wu, Ga, Umuungol, GG. Pagkatapos tumugon, ang walang katapusang Zerg ay nagsimulang lumipad. Tumingin sa mabituing kalangitan at isipin ang isa sa mga asteroid sa kalawakang ito. Doon mismo, mayroong isang portal ng wormhole ng lahi ng Zerg, na maaaring tipunin ang Golden Emperor Gu sa pinakamabilis na bilis. Hulala nagsimulang mag-teleport ang Zerg, at napakalaki ng sukat. Maging ang salot na balang sa lupa ay ganap na bata kumpara dito. Kung ang mga Zerg na ito ay madaling makakain ng isang buong planeta, walang duda tungkol dito. Sa kabilang panig, ang walang katapusang interstellar carrier ay patuloy na nagtatagpo patungo sa Tuko Star. Ang mga sasakyang pangkalawakan na ito ay binili lahat ni Hong Dali at hinimok ng mga matalinong tagapangasiwa. Walang laman ang lahat ng sasakyang pangkalawakan. Ang mga ito ay tunay na mga consumable, at ang kanilang layunin ay upang maantala ang oras. Young Master, ang 30,000 interstellar carrier na kasalukuyang in-order ay papunta rito at darating sa loob ng halos 2 araw. Iniulat ni Ling Xiaoyi kay Hong Dali, bukod pa rito, mayroon ng mga starfield sa lahat ng pangunahing star realms sa New Earth. Dumating na ang super powerhouse at kasalukuyang nagsasama sa Kixing species. Aabutin ng humigit kumulang 48 oras upang makumplito ang pagsasanib. Ang mothership kasama ang Starfield Level Knights ang pinakamalaking trump card ni Hong Dali sa labanang ito. Ang mothership ay maaari lamang ituring bilang cannon fodder, ngunit ito ay pera lamang. Kung ito ay walang silbi, ito ay magiging walang silbi. Hindi mahalaga. Ang mga star level na Heavenly Knight na iyon ang pangunahing puwersa na talagang angkop para sa mahihirap na labanan. Lalo na sa pagkakataong ito, ipinatawag ang Star Alliance. Halos buong Shenlong umalis na ang lahat ng star-level experts sa Star Realm alinsunod sa ideya na ang kayamanan ay hindi dapat damaloy sa mga tagalabas, ito ang espesyal na kahilingan ni Hong Dali. Well, not bad, then let's wait for Tang Xin's apprentice to come over. That's good, nakangiting sabi ni Hong Dali, at least kilalanin mo muna siya, kailangan kong malaman ang pangalan niya, hehe. Lumipas ang oras, at lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Sa universo, libu-libong magic spaceship ang lumilipad patungo sa Tuko Star. Sa oras na ito, sa wakas ay nakapasok na sila sa starfield ng Tuko Star kung tutusin, medyo mabagal ang paglipad ng mga magic spaceship. Ito ay hindi maihahambing sa bilis ni Tang Xin sa malayang paggala sa universo. Kamahalan, nakapasok na kami sa lugar ng lokal na punong tanggapan. Isang cultivator ang lumuhad sa isang tuhod sa harap ni Jiang Shili at nagulat, ang kabilang partido ay nagtalaga ng mabibigat na hukbo upang bantayan ang starfield. Mangyaring magbigay ng mga tagubilin, kamahalan. Well, dahil nandito na tayo, natural na magkita muna tayo bago mag-usap.
Tumango si Jiang Shili, at pagkatapos ay nagsabi, huwag ka munang sumulong, at ipaalam sa kanila kung ano ang ibig kong sabihin. Kung ang binata ay maglakas loob na sumama, siya ang bahala, haha. Aniya, na iniabot ang isang maliit na anteng-anteng gamit ang kanyang mga daliri, pinitik ito, at ang anteng-anteng ay lumutang sa hangin, at pagkatapos ay dahan-daang nawala. Sa loob ng Tuco Star Command Headquarters, si Hong Dali ay nakahiga sa kondongan ni Li Nianwei. Biglang kumislap ang isang gintong liwanag sa gitna ng bulwagan, at pagkatapos ay lumitaw ang isang papel na anteng-anteng sa harap ng mga mata ni Hong Dali. Oh, medyo kawili-wili ang bagay na ito. Nagningning ang mga mata ni Hong Dali at nagmamadaling tumayo at kinuha ang papel na anteng-anteng. Sa sandaling nasa kamay na ang papel na anteng-anteng, isang bata at malalim na boses ang tumunog. Jiang Shili, ang unang disipulo ng Demon Lord, narinig ko na ang iyong may isang kabataang lalaki na lubos na pinahahalagahan ng guro. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? 3 araw na akong naghihintay sa universo, at umaasa akong matutupad mo ang munting kahilingang ito. Kabanata 1232 ang pattern ay sapat na malaki. Matapos ang isang talata ng pagsasalaysay, ang mensaheng anteng-anteng ay unti-unting nagdilim, at pagkatapos ay naging abo at tuluyang nawala. Lahat ng tao sa buong command hall ay nakatingin kay Hong Dali, gustong makita kung ano ang pipiliin niya. Dali, gusto ng kabilang partido na pumunta ka mag-isa. Marahil ito ay isang bitag. Tumingin si Tang Moxon kay Hong Dali at nag-aalalang sinabi, mas mainam na huwag kang pumunta kung kaya mo. Ang pangunahing dahilan ay hindi mo kailangang makipagsapalaran. Oo. Young master, tumango rin si Li Nianwei bilang pagsang-ayon at sinabi, hindi namin alam kung ano ang iisipin ng kabilang partido. Masyadong malabo ang sitwasyon. Hindi na kailangang ilagay ang iyong sarili sa panganib. Kung hindi mo kaya, okay lang na magpadala ka muna para alamin ang sitwasyon. Sa oras na ito, malakas na sumigaw si Liang mula sa gilid, Young Master, bitawan mo ako. Gawin mo akong maging ikaw, at least mas ligtas. Ang lahat ay labis na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Hong Dali, ngunit si Hong Dali ay hindi nag-alala at ngumiti. Siya tumayo at nagsabi, huwag kang mag-alala, kung gusto niya akong patayin, walang sinuman sa atin ang makakatakas pagdating ni Tang Xin, kaya dapat talaga gusto niya lang akong makilala. Huwag kang matakot. Hindi niya ito sinabi. Mali yan. Kung talagang gustong patayin siya ni Tang Xin, malamang na walang nabubuhay dito noong dumating siya dito noon. Ngayon ay tila halata na hindi ito ang kaso, at mula sa pananaw ni Tang Xin. Kung gayon, sasama ako sa iyo. Nagpout si Tang Moxon, kahit na nasa panganib ka, at least makakasama mo ako. Sigurado rin si Li Nianwei, ako rin go. Mayroon lamang siyang 3 salita, ngunit ipinahayag ng mga ito ang lahat ng nasa isip niya. Pupunta rin ako. Pupunta rin ako. Hiniling ni Ling Xiaoyi, Li Yang, Zhang Yi, Jiang Chenzo at iba pa na pumunta, at ang kanilang mga saloobin ay lubos na determinado. Kung hindi mo sinabing pumunta kami, mamamatay kami dito. Poster, well, meeting lang naman, kaya sabay-sabay tayong lahat. Walang magawang tumango si Hong Dali, kung gayon, umalis na tayo ngayon at mag-transform tayong lahat bilang mga hari at kabalyero. Dahil sasalubong natin ang kalaban, kailangan natin ito ng kaunting momentum, hehe. Kaya't naayos ang usapin, at kinuha ni Hong Dali ang lahat ng aso sa ilalim ng kanyang utos upang makilala ang unang disipulo ni Tang Xin na si Jiang Shili. Sa mabituing langit ng Sansinukob, si Jiang Shili ay tahimik na nakatayo sa harapan ng cultivator fleet, na halos 50 milyong kilometro ang layo mula sa tuka. Nakatayo lang siya sa universo, kasama ang 3 magsasaka na hindi malinaw ang lakas. Kamahalan, bulong ng isa sa mga gwardya, 12 oras na ang lumipas. Naglakas loob ba talaga si Hong Dali na pumunta? Sa tingin ko ay hindi, umiling ang isa pang guard at sinabing, nag-iisa siya. Halika rito, hindi lahat ay may lakas ng loob. Hindi ba siya natatakot na mahuli natin siya? Tama, kung talagang maglakas loob siyang lumapit, kailangan kong subukan ang kanyang lakas. Ang pangatlong bantay. Ngumiti siya at sinabi, ang taong maaaring manalo sa pabor ng master ay malamang na magkaroon ng kaunting lakas, ngunit hindi ko alam kung gaano ito kataas. Oras na upang subukan ang tubig. Sa tingin ko masyado mo pang minamaliit ang taong ito. Umiling si Jiang Shili, mahinang bamantong hininga, at sinabing, bihirang purihin ni master ang isang binata ng napakataas. Kung sinabi niyang napakahusay ng taong ito, ibig sabihin ay magaling talaga siya. Ang pangitain ni master ay hindi mapag-aalinlanganan. Nang marinig ang sinabi ni Jiang Shili, biglang tumigil sa pag-uusap ang 3 gwardya. Itong 3 tao, kamukha ito ng bodyguard ni Jiang Shili. Sa katunayan, sinuman sa kanila ay magiging isang nangingibabaw na karakter, ngunit sila ay nasakop ng Demon Lord na si Tang Xin. Sila ay naging 3 higanti sa ilalim ng Demon Lord, na may napakalakas na lakas at magandang kinabukasan. Tumayo silang 4 sa universo at naghintay. Hindi nagtagal, sumigaw ng malakas ang isang gwardya, tingnan mo, may paparating. Nakita na ito ng lahat. Sa malawak na universo, isang malaking gintong nilalang ang patungo sa aking tagiliran ang mabilis na lumipad.
Ang nilalang na iyon ay dapat na hindi bababa sa 50 kilometro ang haba, at mukhang napakabangis. At sa itaas lamang ng ulo ng nilalang, mayroong higit sa 100 tao na nakatayo, lahat ay nakasuot ng baluti, at ang kanilang hitsura ay hindi nakikita ng malinaw. Tanging ang nasa harapan lamang ang natatakpan ng kumikinang na gintong baluti, na nagpapakita ng mukha na mukhang nakakadiri. Haha, nandito na gaya ng inaasahan, tumawa si Jiang Shili. Hindi siya nagpakita ng kahit na katiting na takot sa higanting halimaw at dumiretso ito upang salubungin. Sa isang iglap, ang dalawang panig ay malapit, at isang kakaibang espasyo ang bumalot sa magkabilang panig. Ang espasyong ito parang kakaibang silid. Ang pinaka nakakagulat na bagay ay mayroong hangin sa espasyong ito, na nagpapahintulot sa maayos na komunikasyon. Nagmamadaling pumunta si Jiang Shili kay Hong Dali at mariin na ikinapit ang kanyang mga kamao, at nakangiting sinabi, si Jiang Shili, ang unang disipulo ng Demon Lord, ay nakilala ka. Napakataas ng sinabi ni Master tungkol sa iyo, na labis na nagpapataas ng aking pagkamausisa. Espesyal kitang iniimbitahan na pumunta at pag-usapan ito. Humihingi ako ng paumanhin para sa anumang pagkakasala. Siya ay nagsalita ng napakagalang, at hindi nagpakita ng anumang pagkasuklam sa presensya ng gayong mga tao. Natural ang tono niya na parabang kausap niya ang isang matandang kaibigan. Gawin ang mga bagay na mangyari. Madaling sabihin iyon, Hong Dali. Binanggit ni Hong Dali ang kanyang pangalan ng nakangiti at sinabing, "Naku, si Brother Jiang ay napakagwapo, gwapo, cool, mabait, parang puno sa hangin, bata at may kaalaman, matalino, masigla at cute. Personable at pambihira, isa sa nangungunang 10 natatanging kabataan sa bansa." Mas bihira pa na nag-aral siya ng literatura ng Chino sa edad na 3 at napakatalento ng martial arts at 7 taong gulang. Ang heograpiya sa itaas at ang mga bagay na walang kabuluhan sa ibaba ay alam niya ang lahat at ang lahat ay alam ko ang lahat sa tuwing lumalabas ako para maglakad-lakad, madalas kong pinapalinggan ang mga magagandang babae at ang mga gwapong lalaki ay kasing dami ng pag-agos ng ilog, na kung saan ay hindi makontrol sa mga tao, sa totoo lang, galit ako sa mga tao. Mahina niyang sinabi kaya't si Tang Moxon at ang iba pang nasa likuran niya ay bumagsak sa lupa na tumatawa, at ang orihinal na tensyon na kapaligiran ay biglang hangina ng husto. Natuwa din si Jiang Shili sa mga salita ni Hong Dali at nakangiting sinabi, si kapatid na Hong ay talagang isang kahangahangang tao. Nang makita ko siya ngayon, napagtanto ko na totoo ang sinabi ni Master. Ang pagiging mahinahon ni Brother Hong ay talagang pambihira. Para kay Jiang Shili, ang pagkakaroon ng ganoong pagsusuri sa isang tao ay halos lampas sa putla. Sa kanyang puso, si Demon Lord Tang Xin ay Diyos. Pinuri niya ang mga tao sa kakayahang buhatin si Tang Xin, na talagang napakabihirang. Ahaha, oo, 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 natatawang sabi ni Hong Dali, okay, let's stop talking nonsense. Now I'm here. Kung may gagawin si Kuya Jiang, sabihin mo lang. Kung gusto mong makipagkasundo, pag-usapan lang ang terms. Kung gusto mong makipag-away, maghiwalay ka na lang. Pagkatapos ng usapan, itutuloy ko na. Talagang masaya si Kuya Hong, tumanggo si Jiang Shili na may kasiyahan at sinabing, okay, dahil napakabilis magsalita ni Brother Hong, hindi kalokohan bilang kapatid na italaga ka bilang akin. Kalaban, imposible ito. Ang susunod na hakbang ay ang labanan. Ngunit kailangan pa rin nating hingin ang opinyon ni Brother Hong kung paano lalaban. Napakalinaw ng sinabi niya. Si Hong Dali ay itinalaga bilang kanyang kalaban ni Tang Xin, kaya imposibleng makipagkasundo sa kanya. Gayunpaman, ang labanan na ito ay maaaring hatiin sa maraming paraan, ang lahat ay nakasalalay sa kung paano pinipili ni Hong Dali. Hehe, let me tell you, Mr. Demon Lord is still reasonable. Nakangiting tumingin si Hong Dali kay Jiang Shili at sinabing, syempre, ang mga digmaan ay maaaring hatiin sa malalaking labanan at maliliit na labanan. Ang isang malaking labanan ay nangangahulugan na maaari tayong mumuhunan ng maraming tropa hanggat maaari. Sa mga tuntunin ng lakas ng militar, ang maliit na labanan ay upang bawasan ang sukat. Ang bayani ay hindi hinuhusgahan ng mga nasawi, ngunit tanging ang tagumpay o pagkatalo. Hindi ko lang alam kung ano ang binabalak ni Kuya Jiang. Kung tutuusin, ayon sa ideya ni Hong Dali, ayos lang kung makakalaban silang dalawa sa maliit na sukat. Pinakamainam na mag-invest ng 10,000 tao upang maihambing ng basta-basta. Pero halata naman na hindi niya inaasahan ang ganoong bagay. Oo nga naman, nakangiting sinabi ni Jiang Shili, maganda ang sinabi ni Brother Hong, ngunit ang maliit na labanan na ito ay talagang boring. Paano na lang kung magkakaroon tayo ng malaking digmaan? Maaari akong mumuhunan ng 1 bilyong tropa. Kung gaano karaming mga tropa ang planong mumuhunan ni Brother Hong, maaari kang pumili ayon sa gusto mo. Tila siya ay karapat-dapat na maging disipulo ng Demon Lord, at ang sitwasyon ay talagang hindi maliit. Pinili niya ang isang malaking labanan sa unang pagpipilian. Kaya medyo nanlumo si Hong Dali. Ayaw niya talagang mag-invest ng sobrang lakas. Kung tutuusin, hanggat ito ay isang digmaan, walang mga immortal. Kung mas malaki ang sukat, mas maraming tao ang mamamatay, ngunit ngayong sinusuportahan siya ni Tang Xin, ano pa ang magagawa niya kung hindi siya pumayag?
Wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin, okay, si Brother Jiang ay talagang isang mapagbigay na tao. Humingi siya ng 1 bilyong tropa sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Pagkatapos ay maaari lamang akong gumalang at sumunod sa utos magbibigay ako ng 10 bilyong tropa. Matapos makinig sa mga salita ni Hong Dali, Jiangshi ang tatlong higanti sa ilalim ng utos ni Li ay biglang bamuka ang kanilang mga bibig. Wala pa akong nakitang walang hiyang tao. Ang aming kagalang-galang na pamilya ay nagpadala lamang ng 1 bilyong tropa, ngunit sa isang kisap mata, ang iyong mga pagsisikap ay nadagdagan ng 10 beses. Walang hiya ka pa rin ba? Makakalaro pa ba ako? Nagawa mo na ba ito? Agad na tumayo ang isang tao at galit na nagsabi, Hong Dali, huwag kang masyadong mahiya. Sinabi ng kanyang kamahalan na ang 1 bilyong tropa ay napakawalang awa, ngunit talagang dinagdagan mo ito ng 10 beses. Paano ka magiging napakawalan, Jie? Galit na galit siya, at namumula ang balat sa buong katawan niya sa excitement. Kasabay ng kanyang taas na halos 2.4 metro, ang kanyang kapangyarihan ay kahanga-hanga. Gutom, kinakausap ko ang master mo, bakit excited ka kapag tumalon ka? Tumingin si Hong Dali sa gilid ng lalaking ito, ikinulong ang kanyang mga labi at sinabing, sino ka? Sabihin mo muna sa akin ang iyong pangalan. Isa sa tatlong higanti sa ilalim ng Demon King, si Haring Zhao Mingwei. Inihayag ni Zhao Mingwei ang kanyang pangalan nang nakataas ang kanyang ulo. Talagang maipagmamalaki ng isa sa tatlong higanti sa ilalim ng Demon King. Kabilang sa hukbong ito ng mga magsasaka, ang katayuan ni Zhao Mingwei ay halos katumbas ng katayuan ng isang tenyente general, isang antas lamang sa ibaba ng Marshal Tang Xin at General Jiang Shili. Nako, isa lang siyang errand boy, ngumuso si Hong Dali at sinabing, Li Yang, sabihin mo sa kanya kung sino ka. Okay. Tuwang-tuwang humakbang pasulong si Li Yang at malakas na sinabi, Young Master Li Yang, ang pangalawang pinakamahusay na aso sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay nakilala ang Panginoong Hari sa Langit. Na, kung tutuusin, isa rin ako sa Big Three, pero nagpapadala ka ng talunan. Ibig sabihin ba nito ay kapantay ko ang lalaking ito? Ito ay ganap na hindi matitiis. Itinaas ni Zhao Mingwei ang mahabang espada sa kanyang kamay, itinuro si Li Yang, at sinabi, ignorante na panatiko, kung mayroon kang binhi, makipagkumpetensya tayo. Kabanata 1233 Red Carp, Green Carp at Donkey. Oh shit, natatakot pa rin ako sa iyo. Matapos pakinggan ang mga salita ni Zhao Mingwei, itinaas ni Li Yang ang kanyang mga braso at manggas at lalabas na sana, ngunit pinigilan siya ni Hong Dali, huwag magmadaling gawin ito, ang subordinate na ito ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at naging master. Dapat mayroong isang ekspresyon. Dapat ka bang pumayag o tumutol? Tila nakikipag-usap siya kay Li Yang, ngunit nanatili siyang nakatingin kay Jiang Shili. Natural na naunawaan ni Jiang Shili ang ibig sabihin nito at ngumiti, bagaman si Mr. Zhao ay nasasakupan ko, siya rin ay isang malakas na tao. Dahil naglunsad siya ng isang hamon, hindi na siya kailangang pigilan. Bakit hindi natin hilingin sa kanilang dalawa na makipagkumpetensya at tulungan tayo? Shing, paano na? Marahan niyang sinipa pabalik ang bola. Hindi ito magiging madali. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong higanteng nasa ilalim ng Demon Lord, kahit na 1% lang sila ng lakas ng Demon Lord, tiyak na hindi niya kalaban si Li Yang, at natatakot siyang matalo siya sa labanang ito. Sa ilang sandali, nabalisa ang lahat sa paligid niya at wala silang maisip na magandang solusyon. Gayunpaman, si Hong Dali ay medyo mabilis. Inilibot niya ang kanyang mga mata at isinaalang-alang ang kanyang plano. Nako, dahil hindi mo naman siya subordinate, hindi mo naman magagamit ang malaki para sugpuin ang maliit, di ba? Ngumiti si Hong Dali, tinitigan si Zhao Mingwei, at sinabing, bueno, dahil siya ang tatlong higanti sa ilalim ng Demon Lord, kung gayon maaari rin tayong hindi na kailangang makipagkumpetensya, aminin na lang natin ang pagkatalo. Ngunit dahil nanalo ka na sa isang round ng martial arts, kailangan nating maglaro ng isa pang round ng Wen, di ba? How dare you accept it? Pagkasabi niya noon ay agad siyang tinignan ni Jiang Shili ng mataas. Kapag hindi umubra, diretso niyang inaamin na hindi niya kayang talunin ang kalaban, at nagre-relax siya ng walang pressure. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong tao. Alam mo, sa mundong nauna sa kanya, kung sino man ang humamon kung kanino. Hanggat hindi halatang malaki ang agwat, dapat mong tanggapin ang hamon. At kung sobrang laki talaga ng strength gap. Kapag nakaharap ang isang malakas, ang mahina ay halos palaging ibinababa ang kanyang poster ng 3 puntos. Ngunit talagang sumuko si Hong Dali sa pagkatalo gaya ng pagtatanong ng, kumain ka na ba? Ito ay talagang medyo napakalaki. Pero pag-isipang mabuti, casual lang niyang sinabi na, hindi siya matatalo. Sa ganitong paraan, hindi siya nawalan ng mukha, at nailigtas ang kanyang mga nasasakupan. Hindi na siya mapipilit ni Jiang Shili na lumaban, at kung tatalunan mo siya ng kalaykay, kailangan mong bayaran ito. Casual nitong pinapatay ang 4 na ibon gamit ang isang bato, itong Hong Dali. Hindi nakakagulat na pinahahalagahan siya ng Demon Lord. Gayunpaman, ang mga salita ni Hong Dali ay nasabi na sa oras na ito, at hindi nararapat na hindi sumang-ayon si Zhao Mingwei. Kung tutusin, siya ang unang nagangat ng hamon.
Ngayong inamin na nila ang pagkatalo at gusto nila ng patimpalak pampanitikan, sinasabi mo ba na nahihiya kang huwag makipagkumpetensya? Anyway, nahihiya si Zhao Mingwei. Humph, Wenbi si Wenbi, natatakot pa rin ba ako sa iyo? Parang kulog ang boses ni Zhao Mingwei. Napakabigat nito at bumagay sa hugis ng kanyang katawan, sabihin mo sa akin, anong uri ng paraan ng kompetisyong pampanitikan? Nang makitang sumang-ayon si Zhao Mingwei, na-curious agad ang lahat kung anong uri ng paraan ng kompetisyong pampanitikan ang gagawin ni Hong Dali. Sa totoo lang, madali din ang patimpalak sa panitikan, ngumiti si Hong Dali, na may napaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha, nagsasabi ako ng isang salita, at natuto ka lang minsan. Kung natutunan mo ito, talo ako. Kung hindi mo ito natutunan, talo ka. Walang problema, di ba? Anong uri ng paghahambing ito? Bagamat bata pa si Jiang Shili, sinundan niya ang Demon Lord sa buong mundo. Anong uri ng mundo ang hindi mo nakita? Ngunit wala pa akong narinig na ganoong paghahambing. Sundan mo lang siya at pag-aralan mo ulit at mananalo ka. Kung iniisip ito sa ganitong paraan, malamang na hindi magandang bagay ang sinabi ni Hong Dali. Marahil ito ay isang sumpa, at ito ay dapat na isang sumpa sa kanyang sarili. Depende kung mapahiya si Zhao Mingwei. Walang problema, sabihin mo lang, handa rin si Zhao Mingwei na gawin ang lahat. Kahit na sinabi ni Hong Dali na siya ay isang tuta, kailangan pa rin niyang matuto mula rito. Well, nasabi ko na, huminga ng malalim si Hong Dali, red carp, green carp at asno. Mag-usap tayo. Natigilan agad ang lahat. Hindi naman sa inaakala nilang napakahirap ng sanaysay ni Hong Dali, pero napakadali nito, di ba? Isang pangungusap lang. Wala man lang siyang pinagalitan. Kung nalaman ito ni Zhao Mingwei, paano siya mananalo ng wala pang isang minuto? Ngunit sa lalong madaling panahon, alam ng mga tao na sila ay mali, at sila ay napakamali. Narinig nila ang boses ni Zhao Mingwei na kasing kapal ng isang kampana at nagsimulang gayahin, red carp and green couple donkey lu donkey. Ang kanyang boses ay orihinal na magaspang. Kung napakahina ng dila, napakaganda ng eksenang iyon para tingnan ng diretsyo. Si Tang Moxen at ang iba ay agad na tumawa, tinakpan ang kanilang mga tiyan ng kanilang mga kamay at bumagsak sa malaking ulo ng Golden Emperor Gu. Napatulala si Jiang Shili. Hindi niya akalain na ang artikulo ni Hong Dali, na mas simple kaysa sa hitsura nito, ay talagang napakahirap gawin, natutunan pa nga niya ito sa kanyang sarili, at pagkatapos. Namula ang kanyang mukha. Seryoso si Hong Dali, mali ang natutunan mo, sasabihin ko ulit. Pagkatapos ay nagpaputok siya na parang machine gun, red carp versus green carp versus donkey. Namula ang mukha ni Zhao Mingwei, ngunit kailangan niyang makipagkumpetensya sa artikulong ito. Paanong hindi natin may kukumpara ang ating ipinangako? Nagsimula siyang matuto muli sa isang magaspang na tinig, red carp at green couple asno lu asno. Red carp at green carp at asno. Red carp at green couple asno lu asno. Ipinilig ni Hong Dali ang kanyang ulo na parang kalansing, hindi ito green carp, ito ay green carp, at asno. Oh, green carp? Walang problema, nag-isip sandali si Zhao Mingwei, at pagkatapos ay sinimulan nitong basahin muli. Red carp at green carp at asno. 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 Lu. Matapos magpumiglas ng ganito sa loob ng 10 beses, sa wakas ay humiwalay si Zhao Mingwei at sinabing, hindi na ako matututo. Susuko na ako. Kung paulit-ulit niyang sinasabi ito, magiging tanga siya. Lalaban ako at uubusin kita hanggang kamatayan. Sa oras na ito, si Tang Moxen at ang iba pa ay tumatawa ng malakas na hindi man lang sila makatayo. Si Jiang Shili at ang iba pang dalawang higanti ay labis ding masaya. Mula umano silang nagpa-practice hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakatawa ng ganito kasaya. Hahaha, kahit matalo tayo sa pagkakataong ito, nakangiting sabi ni Jiang Shili, dali, napakalakas mo talaga. Noong hinamon ka ni Zhao Mingwei noon, isang maliit na kawalan, ngunit ang resulta ay naibalik sa isang kisap mata. Go! Ito ang pinakamabilis na pagbalik na nakita ko, kahanga-hanga. Sabi niya habang nag-thumbs up. Kahit na ang paghahambing ni Hong Dali ay mukhang napaka-cool, ito ay talagang naglalaman ng maraming kahulugan. Napakahusay na karunungan, tiyak na hindi yun isang bagay na maiisip ng mga ordinaryong tao, lalo na kung iniisip nila ito ng napakabilis. Naku, hindi, medyo napahiya si Hong Dali nang harapin ang papuri ni Jiang Shili. Swerte, hahaha, tingnan mo nga, sabi mo, ako lang ang pangatlo sa pinakamaganda sa mundo, haha. Sino ang una at pangalawa? Pupuntahan ko sila. Desididong tanong ni Zhao Mingwei, medyo ayaw pa rin. Ang una ay si Mr. Tang Xin, at ang pangalawa ay si Brother Jiang. Binigyan siya ni Hong Dali ng isa pang banayad na pambabala. Hindi sa banggitin, ito ay talagang kapaki-pakinabang. Sa pagkakataong ito, si Zhao Mingwei ay ganap na hindi nagkaimik siya, pwede ka bang tumutol? Kung maglakas loob kang tumutol, hindi ba ibig sabihin na hindi sapat ang Demon King? Nang makitang si Zhao Mingwei ay ganap na hindi makalaban sa ilalim ng mga salita ni Hong Dali, si Jiang Shili ay umiling ng walang magawa.
To be honest, in terms of martial arts, 80% sure siya na kaya niyang talunin si Hong Dali. Ngunit pagdating sa katalinuhan at taktika, talagang hindi tiyak ang kalalabasan, na talagang pumukaw sa kanyang mapagkompetensyang espiritu. At saka, talagang milagro itong Hong Dali. Kahit sa ganoong sitwasyon, nakakapagpatawa talaga siya. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala at ganap na lampas sa aking imahinasyon. Bueno, ngayon nakita ko ang mga pamamaraan ni Brother Hong. Talagang hindi mahuhulaan ang mga ito. Hinahangaan ko sila. Si Jiang Shili ay lubos na nasisiyahan sa pagganap ni Hong Dali. Ang gayong tao ay talagang karapat-dapat na maging kanyang kalaban. Huminto siya at sinabing, okay, marami na akong natamo ngayon. Bagamat ito ay isang maliit na pagkatalo ng 2 beses, ito rin ang nagpapasaya sa akin sa mga darating na laban. Kaya't gawin natin ito. Magkikita tayo sa larangan ng digmaan. Okay. Bueno, nagkibit-balikat si Hong Dali nang walang magawa, hindi pa ako nakakaranas ng sapat na kasiyahan, pulang karpa, berdeng karpa at asno. Tumalikod na lang si Zhao Mingwei, hindi na naglakas loob na tumingin kay Hong Dali pulang karp at berdeng asno. Lu asno. Siguradong batik sa buhay ang moldito na ito. Phew, hindi na napigilan ni Jiang Shili at muling tumawa. Sa wakas, namula ang mukha niya at sinabing, kung ganoon, bumalik muna tayo at magkita-kita tayong lahat sa larangan ng digmaan. Nga pala, para sa kompetisyong ito, we will find a place to serve as our headquarters. Hanggat ang isa sa mga headquarters natin ay nakunan, talo tayo. Paano na? Okay, ikaw ang may huling say, tumanggo si Hong Dali, sabihin mo sa akin ang lokasyon pagkatapos mong mahanap ang punong tanggapan. Natural lang iyan, sabi ni Jiang Shili, nakamaw, please. Pakiusap. Sinundan ito ni Hong Dali at sinabing, magkita tayo sa larangan ng digmaan. Agad na umalis si Jiang Shili kasama ang 3 higanti. Pagdating dito, bumalik sa mga magic spaceship ng cultivator. Pagkaalis ni Jiang Shili at ang 4 pa. Si Tang Moxon at ang iba pa ay tumawa ng malakas na hindi nila maituwid ang kanilang mga baywang. Nagtawanan sila at sinabi, Dali, masyadong malupit ang iyong galaw, pulang karpa at berdeng mag-asawang asno-lu-asno. Hindi rin siya makagalaw dito. Si Hong Dali ay tiyak na nagtama. Ito ay ang pulang carp, ang berdeng carp at ang asno. Lahat ay bumagsak muli sa lupa at nagtawanan. Niyakap ni Li Nianwei ang mga balikat ni Tang Moxon at sinabing, huwag tularan ng young master, papatayin mo ang isang tao kung gagayahin mo ako. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Tang Moxon sa pagtawa at sinabing, Dali, ano ang susunod mong gagawin? Pinag-uusapan niya ang tungkol sa 1 bilyong tropa, sa napakaraming tao, 1% ay 10 milyon, na nakakatakot isipin. Sa 1 bilyong tropa, kahit 1% ang mamatay, ito ay 10 milyon. Ano ang konseptong ito? Katumbas iyon ng buong populasyon ng isang maliit na bansa sa Earth lalo na sa ika-21 siglo, ang pagkamatay ng 12 tao ay itinuturing na isang malaking casualty, na hindi masama na 10 milyong tao ang mamamatay sa anumang maliit na lokal na labanan. Nako, ayoko na mag-isip masyado. Wala akong choice. Nasaan ang level ko? Kung hilingin ko sa kanya na makipaglaro sa isang maliit na labanan sa daan-daang tao, malamang na maramdaman niya na ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Umiling si Hong Dali, iba ang sitwasyon, bumalik ka muna bueno, kailangan kong gumawa ng maayos na pag-aayos para sa hinaharap. Kabanata 1234, diskarteng mahusay na swerte. Ang mga sumunod na araw ay walang nangyari, at walang gumagalaw mula sa gilid ni Jiang Shili. Gayunpaman, ang mga tao mula sa panig ni Hong Dali ay patuloy na dumarating upang magulat. Ang mga taong ito ay pawang mga eksperto sa antas ng Starfield na sumanib sa Kixing species, at halos lahat sila ay mula sa Shenlong Star. Young Master, si Ling Xiaoyi, na namamahala sa statistics, ay pumasok sa command hall kasama ang isang binata sa edad na 30s at nagulat kay Hong Dali, na nakakapagod na nagpapahinga. Sa kasalukuyan, 200 tao ang nagmula sa Shenlong Star. 330,000 tao, na lahat ay mga eksperto sa antas ng bituin, ay matagumpay na nakipagsanib sa Kixavenjong sa Heavenjong. Pagkatapos ng lahat, ang magagandang bagay tulad ng pagiging Heavenly Knights ay dapat na nakalaan sa sariling bayan ng mga tao. Hehe, hindi masama, hindi masama. Bagamat ang 2,330,000 tao na ito ay isang patak lamang sa balde kumpara sa hukbo ni Jiang Shili na may 1 bilyong magsasaka, ang Sky Knights ay malayang lumilipad sa universo at napakadaling mapagmanyobra. Maaari itong ituring bilang isang puwersang umaatake. Nakilala ni Hong Mingbo, isang disipulo ng pamilya Hong, si Young Master Dali. Ang binata na dinala ni Ling Xiaoyi ay sumalo daw kay Hong Dali na nakakuyom ang mga kamao. Nabalitaan ko na nagkaroon ng problema si Young Master Dali dito, kaya pinadalhan kami ng pinuno ng pamilya ng mga peripheral na disipulo. May kabuuang 10,000 katao, lahat sila ay Starfield level, at ako ang pinuno ng pangkat. Talagang nagpadala si Lolo Zhu ng mga tao mula sa pamilya para tumulong. Mabilis na tumayo si Hong Dali, humakbang at humawak ng kamay kay Hong Mingbo. Hoy, hello, Kuya Mingbo, haha, kapag pinamunuan mo ang team, mas madaling magutos.
Well, sino pa ang darating sa oras na ito? Ang pamilya Ye ay nagpadala ng 7,000 katao, sabi ni Hong Mingbo. Ang pamilyang Bei ay nagpadala ng 10,000 katao. Ang pamilya Zhu, si Zhu Yunzhou, ay nagpapasalamat na hindi sila pinatay ng aming Panginoon, kaya nagpadala din siya ng 8,000 katao upang tumulong. Ang iba ay mula sa mga pangunahing pamilya. Napakataas ng lahat ang pagganap ni Young Master Dali sa pulong ng pakikipaglaban. Hahaha. Mabuti na lang at napakaraming tao ang dumating para tumulong. Mahusay na bagay. Hahaha, kasama ka dito para tumulong, tapos wala akong dapat ikatakot. Masayang masaya si Hong Dali at nagtanong, nga pala, lahat ay naging Sky Knight, tama. Ito ay isang high-end na kapangyarihang panlaban. Maaari itong lumipad kahit saan sa universo. Lahat sila ay pinagsama-sama. Sa pagsasalita tungkol dito, malinaw na hinangaan ni Hong Mingbo si Hong Dali, nakakamangha talaga si Young Master Dali. Ni hindi ko maisip ang ganoong kalaking tore ng buhay noon. Sa Tower of Life, walang side effect kapag pinagsama sa isang Sky Knight. Ito ay masasabing isa sa mga tunay na trumpo sa mga kamay ni Hong Dali. Maganda kung pinagsama-sama, haha, not bad, not bad. Sa tulong ng mga taong ito, tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Hong Dali. Nasaan si Dali? Ang sabi niya. Pumasok din si Blade Queen Ji Zining at nakangiting sinabi, ang swerte niyo talaga. Ang kalidad ng Zerg na ipinatawag sa pagkakataong ito ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Bagamat ang bilang ay higit sa 10 bilyon ngayon, ang kiksing species sa kanila ang ratio ay mas mataas kaysa sa kung ano ang mayroon ako sa Milky Way dati, mga 200 milyon, hehe, hindi ba? 20 milyong kakaibang species. Ang pagiging epektibo ng labanan ng mga taong ito ay ganap na naiiba mula sa karaniwang Zerg. Okay, hahaha, okay. Tuwang-tuwang niyakap ni Hong Dali ang braso ni Ji Zining, ang galing ni Sister Zining. Haha. Sa dinami-dami ng Zerg, hindi tayo matatakot kahit nalabanan natin si Jiang Shili sa pagkakataong ito. Zerg, ito lang ang pinakamagandang cannon fodder unit sa universo. Kung mananalo ka sa napakaraming numero, hindi mo kailangang makaramdam ng sama ng loob kahit gaano pa karaming tao ang mamatay basta nakakain sila ng sapat, maaari silang muling likhain sa mga batch sa maikling panahon. Walang katapusang iyon. Para sa napakalakas na kaaway, syempre gagamit ako ng lakas hanggat kaya ko, nakangiting sabi ni Ji Zining, ako rin ang reyna ng mga blades. Ipaubaya sa akin ang utos ng Zerg. Mag-utos ka lang. Oo naman, walang problema. Mabangis na tumanggaw si Hong Dali. Sa ganitong paraan, kasama ang mga mothership at smart housekeeper na binili, ang kasalukuyang lakas ng militar ay halos pareho. Ang susunod na hakbang ay hintayin si Jiang Shili na sabihin sa kanya ang lokasyon ng kanyang punong tanggapan. Sa nangyari, si Hong Dali ay natutulog noong araw na iyon nang biglang dumating ang isang sound transmission talisman, at ang boses ni Jiang Shili ay tumunog, Brother Hong, matagal na akong naghahanap, ngunit hindi pa rin ako nakakahanap ng angkop na lokasyon para sa punong tanggapan. Wala akong pagpipilian kundi ang hilingin sa master na kumilos at magplano na maghanap ng angkop na lokasyon para sa punong tanggapan. Nagbukas ka ng angkop na lokasyon sa iyong planeta, na gagawing maginhawa para sa iyo at sa akin na makipagkompetensya. Ang oras ay nakatakda sa tanghali bukas. Sasama ako kay master. Personal na kikilos ang guro. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Anyayahan din si Kuya Hong. Sabay nating tingnan. Matapos iwanan ang balitang ito, ang transmission talisman ay mabilis na naging abo, at tanging si Hong Dali lang ang natigilan. Damn it, ibig bang sabihin ni Jiang Shili na ilipat ang battlefield ng direkta sa Tuka Planet? Sumang-ayon ka bang maghanap ng lugar na mag-isa? Kung dumiretso ka dito, wala bang silbi ang mga mothership ko? Si Hong Dali ay nanlulumo, si Hong Dali ay baliw, si Hong Dali ay nagsabunot ng kanyang buhok kahit na hindi siya masama sa paggastos ng pera, ngunit ang 3 trilyong mothership, sa pagkakataong ito ay talagang isang ganap na basura. Bilang isang resulta, nang si Hong Dali ay nalulumbay, ang boses ng system ay hindi inaasahang tumunog. Ang host ay matagumpay na gumastos ng 3 trilyong astral na barya, na automatikong na-convert sa 300,000 attribute point at 30,000 divine energy crystal core. Kung sinabi lang ni Hong Dali ito ay nakakapanlumo, ngunit ngayon ay hindi na ako nalulumbay. Noong nakaraan, ang mga sasakyang pangkalawakan at matalinong butler ay binili para sa seryosong negosyo at hindi itinuturing na basura. Ngunit ngayon na hindi na ginagamit, katumbas na sila ng pagbili ng mga ito ng libre. Ito ay hindi itinuturing na basura, kaya bakit sila dapat ituring na basura? 300,000 attribute point, 30,000 divine energy crystal core. Damn, ito ay basta na lang masisira sa langit. Sa 300,000 attribute point, maaari akong mag-transform sa kahit anong gusto ko. Mula ngayon, ako ay magiging Starry Sky Knight tuwing matutulog ako, at ako ay magiging Starry Sky Knight tuwing nakikipagtalik ako. Mayroon ding mga 30,000 divine energy crystal core, at hindi ko alam kung ano ang maaaring ipagpalit sa mga ito. Mabilis na binunot ang panel ng system, nakahinga si Hong Dali nang makita niya ito. Halos lahat ng divine energy crystal core ay ipinagpalit sa iba't ibang napakalakas na bloodline at kasanayan.
Kung ang mga bagay na na-redeem ko bago na-upgrade ang system sa Star Boundary Prodigal Son ay nanloloko, ang ipinalit ko sa Divine Energy Crystal Core sa pagkakataong ito ay isang plug-in lang. Pinili ni Hong Dali ang isang bloodline ng random, at ang mga katangian nito ay halos mabulag siya. Ang Magic Bloodline ay maaaring patuloy na sumipsip ng madilim na enerhiya sa universo upang palakasin ang sarili nitong mga gene at palitan ang sarili nitong enerhiya. Nangangailangan ito ng 500 Divine Energy Crystal Core. Nakita mo ba? Patuloy na sumisipsip ng madilim na enerhiya, nagpapalakas ng mga gene, at muling nagdaragdag ng enerhiya, gaano kahusay iyon? Ang maliit na letra sa dulo ay nagsabi na si Hong Dali ay agad na nanlumo. Ang bloodline na ito ay magagamit lamang ng mga natalo ng host, hindi ng host mismo. Ate mo, tanging mga hamak na may ganoong kagaling na bloodline ang makakagamit nito. Tingnan natin kung mayroon tayong magagamit sa ating sarili. Desididong hinanap ito ni Hong Dali, at pagkatapos ay nakakita siya ng kasanayang maaaring ipagpalit sa mataas na presyo. Great Lock Technique, nagtataglay ng kapangyarihang mangibabaw sa mundo. Ang kakayahan, kayang lamunin ng swerte ang mundo. Sa bawat oras na ito ay ginagamit, maaari itong pansamantalang tumaas ang mga puntos ng swerte ng host ng 1,000 puntos. Nangangailangan ito ng 50,000 Divine Energy Crystal Core upang mapalitan. Karagdagang paliwanag, sa pamamagitan lamang ng pagmaster ng swerte ng mundo makakamit mo ang magagandang tagumpay. Ang epekto ng paggamit ng malaking swerte upang palakasin ang sarili ay walang kapantay. Siyempre, ang presyo ng palitan ay walang kapantay. Karagdagang tandaan dalawa, ang bawat paggamit ay nangangailangan ng 10,000 attribute point. Hong Dali. Pagkatapos basahin. Sa pagtingin sa aking kasalukuyang Divine Energy Crystal Core. Ang bilang ay medyo iba. At ang mga attribute point na nakonsumo, na 10,000 sa isang pagkakataon. Nagtataka ako, anong antas ng pagkonsumo ito? Gayunpaman, ang epektong ito ay talagang maganda, nagdaragdag ng 1,000 puntos ng swerte, hehehehe. Sa ganoong kakayahan na lumalaban sa langit, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Hong Dali. Maging si Jiang Shili ay hindi rin mukhang depressed kapag gusto niyang makipag-away sa kanya sa mundong ito. Maghihintay ako hanggang sa makuha ko ang aking Grand Lock Technique, at papatayin ako sa pamamagitan lamang ng pagbato, naniniwala ka ba? Ngayon na napakaraming magagandang bagay, kung paano gamitin ang mga ito ay isang malaking problema. Ayon sa plano ni Hong Dali, syempre, dapat niyang palakasin muna ang mga natalo. Ang susi ay hindi sapat ang mahusay na pamamaraan ng swerte na ito upang makipagpalitan, at ang mga natalo ay halatang hindi sapat ang lakas. Hells, bilasan mo. Tumalon si Hong Dali mula sa kama, tumakbo palabas ng pinto at nagsimulang tumawag sa mga tao, bilasan mo, may nangyari, may malaking nangyari. Anong nangyari? Nakakatakot ba? Sabi ni Hong Dali. May malaking nangyari, at isang malaking grupo ng mga tao ang agad na tumakbo. Sabi ni Tang Moxon na may pag-aalala, may pinakabagong balita ba mula kay Jiang Shili? Bueno, mayroon talagang balita, at ito ay malaking balita. Tumango si Hong Dali, sinabi ni Jiang Shili na wala siyang mahanap na angkop na planeta, kaya nagplano siyang magbukas ng larangan ng digmaan sa planetang ito. Ha! Biglang nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon, plano niyang manatili sa atin sa planetang ito. Pambubugbog. Kayanin ba ng planetang ito? Hindi katakataka na nag-aalala siya sa lakas na ipinakita ni Demon Lord Tang Xin, kung ibibigay niya ang kanyang buong lakas sa planetang ito, ang planetang ito ay tiyak na hindi magtatagal. Kahit na si Jiang Shili ay hindi maihahambing kay Tang Xin, hindi niya ito kakayanin kapag dumating ang 1 bilyong cultivator. Damn it, magugunaw na ba ang mundo? Sabi niya, mabubuhay lang tayo, nakangiting sabi ni Hong Dali, pero may magandang balita, ibig sabihin, lahat ay makakapagpalakas muli ng lakas, hehe. Maaari mo bang palakasin muli ang iyong lakas? Paano palakasin? Ang lahat ay medyo nalito, at pagkatapos ay nakita si Hong Dali na nagsisimulang magbilang ng mga ulo ng isa-isa, 1, 2, 3. 11, 12. Ito ang mga tapat na alipin ni Hong Dali, na itinuturing na pangunahing koponan. Dahil natural na palakasin muna sila, sa kasalukuyan ay mayroong 5 parang asawa dito, kabilang sina Tang Moxon, Li Nianwei, Jiang Qianzu, Zhang Yilan, Chu Yin, kasama ang 4 na pick-up na lalaki, Levi's, Blood Demon Christina, at 9 na doglegs, Li Yanglang, Xiao Yi, at pagkatapos kasama sina Gu Feifei Meng ay eksaktong mga tao sa Meng. Ayon sa katotohanan na ang 500 Divine Energy Crystal Core ay maaaring ipagpalit sa isang bloodline, 20 ay eksaktong 10,000 Divine Energy Crystal Nuclei. Palitan ng Magic Bloodline, 20. Agad na nagsimulang tabusan si Hong Dali. Kabanata 1235, paglipat ng mga bundok at pinupuno ang mga dagat. Marami pa ring bloodline na ibinigay ng system, ngunit sa mga bloodline na ito, pakiramdam ni Hong Dali na ang Magic Bloodline na ito ang pinakamaganda. Pagkatapos ng lahat, wala itong epekto. Ang iba ay may higit o mas kaunting mga kahinaan at hindi kasing pakinabang ng isang ito. Gamit ang Divine Energy Crystal Core, napakasimpleng i-redeem ito. Matapos itong tabusan ni Hong Dali, si Tang Moxon at ang iba pa ay may mga bakas ng itim na aura na lumalabas sa kanilang mga katawan. Sobrang nakakatakot. Maya-maya, pumasok lahat ng itim na aura.
Kapag tiningnan mo ang loob ng kanilang mga katawan, wala kang makikitang anumang abnormalidad. Ito ay, sa mga tao, ang Levi's ang pinakamalakas, at ang pakiramdam ay ang pinakahalata, ang gayong malakas na enerhiya ay patuloy na bumubuhos sa aking katawan. Pakiramdam ko ay patuloy na lumalakas ang aking lakas. Sa katunayan, kahit na ang bilis ng pagpapabuti na ito ay medyo mabagal, sa paglipas ng panahon ay tiyak na makakamit ang aming lakas ng isang malaking lukso. Nagliwanag ang mga mata ng dugong demonyo, at halatang napakasarap ng pakiramdam niya. Tama naman talaga ang sinabi niya. Ang mga pagbabago sa katawan na ito ay napakalinaw. Bagamat maliit ang pagpapabuti, hindi ito makatiis ng pangmatagalang pagpapabuti. Ito ay parang stock lang. Tumataas ito ng 1% sa isang araw, at habang tumataas ito, lalo itong nakakatakot. Halimbawa, ang kasalukuyang katangian ng isang tao ay 100. Sa unang araw, tataas ito sa 101, at sa ikalawang araw ay 102.01. Sa ibabaw, walang gaanong pagkakaiba, ngunit kung ito ay tumaas sa ika-100 araw, iyan ay hindi 200%, ngunit 270.48%. Habang lumalayo ka, mas nakakatakot. Kung isang taon, 3,740.9. Ilang beses? Isang buong 37 beses na pagtaas ng lakas kumpara sa ngayon. Hehe, mabuti kung magkakaroon ka ng improvement, tumanggo si Hong Dali na may kasiyahan, okay, ngayon kailangan lang maghintay ng lahat. Bukas pupunta si Jiang Shili sa atin para panuurin si Tang Xin na magtayo ng larangan ng digmaan. Sa tingin ko ito ay isang pag-unawa, ito ay isang magandang pagkakataon upang makita ang lakas ng kalaban. At least ito ay dapat na nakakagulat na panuurin. Well, ang isang magandang palabas na tulad nito ay hindi isang bagay na makikita mo. Kaya bumalik na ang lahat sa kani-kanilang kwarto. Magpahinga at huwag magsalita para sa gabi. Hindi nagtagal ay tanghali na kinabukasan, at may kasamang naghihintay si Hong Dali. Biglang dumating ang isang sundalo upang magulat. May isang magsasaka sa labas na nagsasabing siya si Jiang Shili at hiniling kay Teniente Hong na lumabas at makita siya. Heto siya. Mabilis na tumayo si Hong Dali at nakangiting sinabi, Tara, lahat, dumating na si Jiang Shili. Naiintindihan. Magandang lugar. Pumunta ka at tingnan mo. Agad na umalis ang isang malaking grupo ng mga tao, at nang umalis sila sa command center, nakita niya si Jiang Shili na naka-purple robe na nakatayo mag-isa sa plaza na nakangiti. Mayroong 5 tunay na dragon na nakaberda sa kanyang damit na Daoist, na may iba't ibang kulay, itim, dilaw, berde, pula, at may malabong aura ng maharlikang-maharlika. Ibang-iba ito sa kakisigan ng isang magsasaka. Ngunit ang mga damit at ang kanyang pag-uugali ay perpektong umakma sa isa't isa. Oh, Kuya Jiang, ang gwapo mo ngayon. Makikipag-blind date ka ba? Si Hong Dali, isang matandang lalaki, ay walang pakialam. Halos basagin niya ang katawan ni Jiang Shili sa isang pagbati lang, sok. 5 dragon. Be good. Sinong babae ang gusto mo? Gusto mo bang ipakilala kita sa babae ko? Sinabi ni Hong Dali sa isang nakakatawang paraan, na nagpatawa at nagpaiyak kay Jiang Shili. Umiling siya at sinabing, nagbibiro si Kuya Dali. Bihira lang kumilos si Master Gain nitong mga nakaraang taon. Sa pagkakataong ito, nangako siyang personal niyang bubuksan ang larangan ng digmaan. Bilang isang disipulo, natural na kailangan kong magbihis ng mas formal, kung hindi, biro ito kay Master. Ang 5 pirasong dragon na robe na ito ay ibinigay sa akin ni Master noong tinanggap niya ako bilang kanyang disipulo. Seryoso siyang nagsalita. Saglit na walang nakitang mali si Hong Dali, kaya tumanggo siya at sinabing, kung ganoon. Hindi naman masama. Dapat ba tayong umalis ngayon? Nga pala, paano mo planong buksan ang larangan ng digmaan? Sumunod ka sa akin, malalaman mo pagdating natin doon. Si Jiang Shili ay umangat sa hangin habang nagsasalita siya. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at siya ay nakatayo na ng libu-libong metro sa hangin sa isang kisap mata. Okay, mga kapatid, mag-transform tayong lahat. Mukhang kailangan na nating lumipad. Si Hong Dali ay mayroon na ngayong 300,000 attribute points sa kanyang kamay, kaya nag-transform siya kaagad pagkasabi niya nito. Walang anumang kalabuan, at lahat ay biglang nagbago. Nang matapos, sabay-sabay na sumugod ang figure sa langit sa pagkakataong ito ay napatunayan na talagang maganda ang pananaw at swerte ni Hong Dali. Kung wala ang mga pagbabagong anyo ni Sky Knight, King Knight, at Starry Sky Knight, imposibleng labanan ang mga cultivator na iyon na palaging tumatapak sa mga lumilipad na espada at lumilipad sa kalangitan. Hindi mo maasahan na magsasalsal ang mga infantrymen, tama ba? Laging dinadala ni Hong Dali ang kanyang mga paa ng aso kapag siya ay lumabas. Nakita na siya ni Jiang Shili noong nakaraan at hindi siya sanay. Inakay na lang niya ang lahat para lumipad patungo sa destinasyon. Kung pag-uusapan, ayon sa lokasyon ng mundo, ang command post kung saan matatagpuan ang Hong Dali at ang iba pa ay humigit kumulang sa paligid ng Australia, at ang direksyon na dinadala ni Jiang Shili sa lahat ay halos eksakto sa French at European na lugar sa tapat ng Australia. Gayunpaman, hindi niya kinuha ang lahat upang lumipad ng direkta sa lupa, ngunit huminto sa kalahati. Sa mismong harapan niya, nakatayo ang isang lalaki na napakatangkad.
Si Tang Xin kaya o sino pa? Oh, Mr. Tang Xin, nagkita tayong muli. Nakangiting sinalubong siya ni Hong Dali. Kung hindi, walang pressure kapag masyadong malaki ang strength gap. Si Hong Dali ay hindi natatakot kay Tang Xin basta't kaya niyang gawin ito sa kanyang sarili, malamang ay matagal na siyang namatay. Kuya Hong, nagkita tayong muli. Ngumiti si Tang Xin at tumango, kasing elegante gaya ng dati, at walang kasalanan dito. Mabagal na sinabi ni Tang Xin, sa huling pagkikita namin, alam na alam ni Tang na iba si Brother Hong, kaya hiniling niya kay Shili na makipag-away ng ilang beses kay Brother Hong, at hiniling kay Brother Hong na huwag siyang sisihin. Nagsalita siya. Ganito naman palagi, ang pakiramdam na may kontrol sa lahat, magalang at magalang, kahit kaaway, hindi magawang magalit sa kanya. Ganon ganyan. Naiintindihan na magkaiba tayo ng posisyon. Ngumiti si Hong Dali at sinabi, nabalitaan ko na nagplano si Mr. Tang na magbukas ng larangan ng digmaan. Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Sinabi ni Jiang Shili na si Tang Xin ay nagplano na magbukas mismo ng isang larangan ng digmaan. Ang bagay na ito ay hindi ko talaga sigurado. Ang pagbubukas ng isang larangan ng digmaan ay walang iba kundi ang paglipat ng mga bundok at pagpuno ng mga dagat. Casual na sabi ni Tang Xin, na may nakaka-relax na tono, ngunit ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay nagpasimangot kay Hong Dali at sa iba pa. Ang paglipat ng mga bundok at pagpuno ng mga dagat ay madaling sabihin, ngunit gaano ito kahirap gawin. Okay, talagang blockbuster ito, ngumuso si Hong Dali, kailan ito magsisimula? Sa totoo lang, hindi ko pa ito nakita ng sarili kong mga mata, kaya sobrang curious ako. Anumang oras, ngumiti si Tang Xin. Ngumiti siya at sinabing, kung gayon ay magsisimulang bumuti ang pakiramdam ni Tang ngayon. Aniya, nakatayo sa langit, hindi gumagalaw na parang bundok, nakatingin sa malawak na mundo sa ibaba, pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanang kamay at iniunat ang hintuturo. Ang kanyang mga paggalaw ay tila napakabagal, ngunit alam lang ni Hong Dali na kung siya ay hihilingin na labanan siya, hindi niya maiiwasan ang kanyang daliri. Parang contradiction, ngunit napakalakas ng pakiramdam na ito. Iniunat ni Tang Xin ang kanyang daliri at bahagyang iginuhit ito sa kalangitan. Isang bitek sa kawalan na daan-daang kilometro ang haba ay inukit ng kanyang daliri. Madilim sa loob at walang malinaw na makikita. Ang bitek na ito ay nasa kabila lang ng langit sa harap ni Tang Xin, na parabang naghiwa siya ng isang pirasong papel gamit ang isang kutsilyo. Si Hong Dali at ang iba ay hindi sigurado kung ano ang nangyayari, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan nila. Dumagundong. Nagsimulang manginig ang espasyo, at ang malalaking bato ng lupa ay nagsimulang mahulog mula sa mga bitek. Sa sandaling nagsimula silang bumagsak, nagpatuloy sila, at ang buong lupa ay nanginginig. Ang eksena ay parang si Sun Wukong na pinatay ni Tathigote sa Journey to the West. Parang idiniin sa paanan ng Huazi Mountain, sa loob ng 10 minuto, isang bulubundukin na daan-daang kilometro ang haba ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Hong Dali. Ilipat ang mga bundok at bawiin ang mga dagat. Ang paglipat ng mga bundok ay napakadali. Si Hong Dali at ang iba pa ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga butas. Hindi lang sila nakakita ng ganoong kalakasan, hindi man lang nila ito naisip. Ngunit halatang hindi pa rin nasisiyahan si Tang Xin sa bilis na ito. Medyo mabagal pa rin ang bilis. Umiling si Tang Xin at mahinang bumantong hininga. Napakabagal ba nito para sa iyo? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, tinatagal lamang ng 10 minuto upang makabuo ng gayong bulubundukin na daan-daang kilometro ang haba. Napakabagal pa rin ba nito? Napakabilis na, tama. Natatakot si Master na mapinsala ang planeta, mabilis na paliwanag ni Jiang Shili, maaaring mas mabilis si Master, ngunit kung gayon ang pinsala sa planeta ay mas malaki. Nakikita mo yun. Ang kanilang istruktura ay nasa antas ng planeta sa bawat pagliko. Nagkibit balikat si Hong Dali, iwaksi mo lang ito. Anyway, lahat ng tao sa planetang ito ay dinala ko palayo, at ngayon kakaunti na lang ang natitira dito. Well, walang gaanong populasyon, ano ang magagawa ko kung patuloy kong sirain ito? Ang mga hayop na iyon ay dinala niya, pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang mabuting kaibigan ng mga hayop. Si kapatid na Hong ay may magalang na puso na napakabihirang. Ngumiti si Tang Xin at nagsabi, sa kasong ito, gumamit lang si Tang ng mas mabilis na paraan. Sinabi niya at lumipad patungo sa Timog Kanluran, habang lumilipad siya, plano ni Tang na magtayo ng isang bulubundukin sa planetang ito at hatiin ang buong planeta sa dalawa. Brother Hong, sa iyo ang pinakamahusay. Ang punong tanggapan ay sumasakop sa kalahati, at ang punong tanggapan dito sa Shili ay sumasakop sa kalahati, okay. Tanga lang ang magsasabi ng mali sa oras na ito. Mabangis na tumanggaw si Hong Dali, ikaw ang kuya, syempre kailangan kong makinig sa iyo, hey, ano ang gusto mong gawin? Okay. Brother Hong, mangyaring magsalita ng mabilis, tumawa si Tang Xin, at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa dulo ng field, at ang buong grupo ay nakatayo sa kalangitan. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ni Jiang Shili si Hong Dali sa malalim na boses, gumagamit ng mabilis na paraan si Master. Panoorin mong mabuti. Hindi hahayaan ni Master na makita ng sinuman ang ganoong eksena ng madali. Oo nga pala, idinagdag niya, lahat ng nakita ko noon ay patay na. Kapatid na Hong, malamang na ikaw lang.
Isang grupo ng mga tao na maaaring mabuhay pa pagkatapos makita ito. Matapos marinig ang sinabi niya, biglang naramdaman ni Hong Dali na siya talaga it's so respectable. Kabanata 1236 na demigod level. Kung pinag-uusapan ng eksena kung saan may ginagawa talaga si Demon Lord Tang Xin, hindi lahat ay kwalipikadong makita ito. Sa kanyang orihinal na eroplano, ang mga kaaway na lumaban sa kanya ay karaniwang patay, ang malaking bahagi sa kanila ay namatay sa mismong lugar sa pamamagitan ng mga kamay ni Tang Xin, at ang ilan sa kanila ay namatay sa katandaan dahil si Tang Xin ay nagpakita ng awa at hindi sila pinatay. Anyway, wala na talagang kalaban si Tang Xin ngayon, at siguradong hindi ito biro. Dali, paano makakalikha si Tang Xin ng larangan ng digmaan? Tanong ni Tang Moxon sa mahinang boses, may mas mabilis bang paraan kaysa sa paglipat ng mga bundok? Ang tanong niya ay eksaktong gustong itanong ng lahat. Mayroon bang mas mabilis na paraan kaysa sa paglipat ng mga bundok? Mahirap sabihin, umiling si Hong Dali, si Jiang Shili ay hindi sinungaling. Mayroon lamang isang pangungusap upang ipaliwanag, ngunit alam ng lahat na ang mga salita ni Hong Dali ay nasa punto. Napakayabang ni Jiang Shili, tulad ng isang prinsipe sa sinaunang mundo. Hindi na kailangang mag-exaggerate ang gayong tao tungkol kay Heiko para linlangan sila. At hindi nagtagal, alam ng lahat na hindi nagsisinungaling si Jiang Shili. Kahit na ang kanyang sinabi ay masyadong mataktika at implicit. Ito ay isang lubhang nakakatakot at marahas na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito ay walang hangganan at napakalakas, at patuloy itong bumubulusok mula sa katawan ni Tang Xin. Ito ay agad na lumaki ang mga pupil ni Levi, biglang huminto, at naglabas ng hindi kapani-paniwalang bulalas. Dahil nakakita siya ng sobrang nakakakilabot na eksena. Ito, hindi ba totoo ito? Bulalas din ni Tang Moxon. Nakakatakot na enerhiya. Bulalas din ang dugong demonyo, nakatingin kay Tang Xin nang may walang katapusang paghanga. Lahat ng nasa gilid ni Hong Dali, lahat ng mata, maging si Jiang Shili. Nakatitig ang lahat kay Tang Xin na nagpapadala ng marahas na pagbabago-bago ng enerhiya. Andito na tayo. Bulong ni Jiang Shili sa isang panaginip na boses. Sa oras na ito, ang Demon Lord na si Tang Xin ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa kalangitan, ang kanyang mga damit ay kamakaway sa kanyang buong katawan. Mahabang buhok na mga ngaso, walang katapusan na marahas na enerhiya ay inilalabas mula sa katawan, ang berdeng dragon ay lumabas mula sa kailaliman, at ang puting tigre ay umalis sa kaldero. Ang mga dragon ay umuungal at ang mga tigre ay umuungal. Ang malakas na enerhiyang iyon ay parang solar storm, na may malaking pagbabago-bago ng enerhiya, bulol at walang katapusang. Sa sandaling ito, si Tang Xin ay parang isang emperador na namumuno sa mundo, nakatingin sa walang katapusang lupain sa ibaba. Narito tayo, ito ang tunay na lakas ni Master. Ang mga mata ni Jiang Shili ay napuno ng paghanga, gaano karami sa lakas ni Master ang gagamitin sa oras na ito. Isang kapat, isang katlo. Sinabi ni Hong Dali ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Kung ikukumpara kay Tang Xin, ang mga kaaway na nakatagpo niya noon, maging ang artificial na Diyos na si Reni, Yin Shuang, o maging ang mga patriarch ng tatlong malalaking pamilya kabilang si Lolo Zhu, ay hindi man lang mababa. Yan ang pinagkaiba ng duwende sa higanti. Nakakatakot. Nakakatakot talaga. Labis na kinakabahan ang ekspresyon ni Levi. Bagamat si Tang Xin ay kanilang kalaban, mayroon siyang nakakatakot na lakas. O hayaan ang lahat na huminga ng hangin. Sa oras na ito, ang mga alon ng siklab ng galit ay lumipad sa buong mundo, ang mga agos ng hangin ay lumundag at gamulong ng walang hanggan, ang mga ulap sa kalangitan ay umatras tulad ng pagtaas ng tubig, ang kalangitan ay malinaw sa libu-libong milya, at ang lupa ay nanginginig. Ito ay ang panginginig ng isang ministro na nakikipagkita sa isang hari. Eto na. Tuwang-tuwa si Jiang Shili. Iniunat ni Tang Xin ang kanyang mga kamay. Ang magkabilang kamay ay nagiging kuko. Ang mga daliri ay parang mga kawit, nakahawak sa langit. Parang may nasalo, sinimulan niya itong ailapit sa gitna ng dibdib niya. Noong una, hindi maintindihan ni Hong Dali at ng iba pa kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan na nila. Dali, tingnan mo. Ang lupa. Gumagalaw ang lupa. Itinuro ni Tang Moxon ang gumugulong na lupa at sumigaw, ang lupa ay hinihila, ito ay hinihila ni Tang Xin. Tamang-tama, ang walang katapusang malawak na lupain sa ilalim ng mga paa ng lahat ay gumagalaw sa mata. Ang nakikitang bilis ay hinihila patungo sa gitnang posisyon. Ang pakiramdam ay parang isang pirasong papel na hinahawakan sa magkabilang dulo at idiniin patungo sa gitna. Kung ang orihinal na patag na papel ay pinipiga patungo sa gitna, ito ay tiyak na magtatayo ng tuktok sa gitna. Sinabi ni Tang Xin na may mas mabilis na paraan, at ito pala ang paraan. Ito ay lampas sa imahinasyon ng mga tao. Ito ang puwersa ng isang tao na humila sa mga plato ng continental ng buong planeta. Nakakatakot talaga. Si Levi's, na noon pa man ay nag-iisip na pamunuan ng Rus ng may lakas, ngayon ay nakita ang mga pamamaraan ni Tang Xin at sa wakas ay naunawaan na kung ano ang ibig sabihin ng maging kasing taas ng bundok. Kung ikukumpara kay Tang Xin, ang kanyang kapangyarihan ay masyadong mahina.
Sa oras na ito, ang buong lupa ay hinihila, hindi, ang buong continental plate ay hinihila ni Tang Xin, pinipiga patungo sa gitna. Isang lindol na may intensity na lampas sa magnitude 12 ang naganap sa lupa. Kung saan ang dalawang plato ay pumipiga patungo sa gitna, ang mga bundok na libu-libong metro ang taas ay tumaas mula sa lupa. Hindi mabilang na mga pagkalumbay sa lupa at bulge ang nakita. Ang mga taluktok ay patuloy na pinipiga. Diretso sa langit. Himala. Ito ay isang himala. Sa oras na ito, ang gayong himala ay malinaw na lumitaw sa harap ni Hong Dali. Hindi nakakagulat na sinabi ni Jiang Shili na ang iba ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon na makita ang gayong eksena sa kanilang sariling mga mata. Ngunit ngayon, nakita ito ni Hong Dali. Maswerte, ito nga ay masasabing isang uri ng swerte. Nakakamangha. Nakakamangha talaga. Napatulala si Hong Dali, mas gwapo ito kaysa sa mga eksena sa pelikula. Sa tingin ko, ang walang pusong tulad niya ang hindi matatakot. Tuco Star Command Headquarters sa loob. Lord Lei Shay, may abnormality sa continental plate ng Tuco Star. Dalawang continental plates ang kasalukuyang nagbabanggaan ng husto. Ang magnitude ay 15. Ang aktibidad ng plate ay lubhang marahas at maaaring magdulot ng tsunami. Nakakatakot na puwersa, sabi ng sundalo. Natuklasan na ito ni Lei Shay. Sa oras na ito, nakatitig siya sa screen, napakagandang hari ng demonyo na si Tang Xin. Napakahusay na paraan. Kaya niyang hilahin ang continental plate gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Nakakatakot. Nakakatakot talaga. Ngayon, tiyak na ang Tang Xin na ito ay umabot na sa antas ng sub-god. Ang antas ng sub-Diyos ay nangangahulugan na ito ay mas masahol lamang ng kaunti kaysa sa isang Diyos. Ang pagsira sa mundo, paglalakad sa mabituing kalangitan, at madaling pagbabago sa geographical na kapaligiran ng isang planeta sa ilang paggalaw lang, ito ang demigod level. Ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng mga Diyos. Master Lei Shay, ano ang dapat nating gawin? Ang sundalo ay nag-aalalang sinabi, si Second Lieutenant Hong at ang iba pa. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din sila. Ngayon ay mas sigurado si Lei Shay, kung gusto ng Demon Lord na si Tang Xin na kumilos, patay na tayo. Hintayin mo na lang kung ano ang mangyayari, huwag kang masyadong mag-alala, at least wala pa siyang pagnanais na kumilos, gumagawa lang siya ng mga teknikal na pagsasaayos sa geographical na sitwasyon. Technical adjustment, ang salitang ito ay napakaangkop. May kaugnayan talaga ito kay Tang. Totoo na ang pamamaraang ito ay mas mabilis kaysa sa paglipat ng mga bundok upang punan ang dagat. Isang bulubunduki na 10,000 kilometro ang napipiga. Brother Hong, ang bulubunduki na ito ay ginagamit bilang isang linya ng paghahati, ngunit maaari itong maging sigurado ka pa rin ba? Nakagawa si Tang Xin ng ganoong bulubundukin sa ilang paggalaw lang, ngunit mukhang maayos na siya, na may matikas na ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, kung nasiyahan ka, maaaring bigyan ng pangalan ni Brother Hong ang bulubunduking ito. Ito ay isang maliit na regalo mula kay Tang kay Brother Hong. Paano kung pinangalanan ang napakagandang bulubundukin? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, at nang hindi man lang magalang, nagpasya siyang pangalanan ito, tawagin natin itong Dali Mountain Range. Ang pangalang ito ay medyo maganda. Dali Mountain Range, hindi ka nahihiya na magkaroon ng ganoong pangalan. Ha, kay Kuya Hong yan. Ang init ng ulo ay kagustuhan ni Tang, okay, tawagin natin itong Dali Mountain Range. Tumawa ng malakas si Tang Xin, at pagkatapos ay nagsabi, kung gayon, gamitin natin itong Dali Mountain Range bilang linya sa pagitan ni Brother Hong at ng aking disipulong si Xiaobi. Paano ang tungkol sa isang laro? Well, ito ang Chuhihan Realm sa chess, na medyo maganda. Okay, ayusin na natin ito, tumanggo si Hong Dali at nakangiting sinabi, nakakamangha talaga kapag sinabi mo ito. Ang bahaging ito ng bundok ay puno ng Mothership Mecha Robot Laser Gun, at ang kabilang bahagi ng bundok ay puno ng mga laser gun. Ito ang Flying Sword Magic Weapon, isang grupo ng mga cultivator na kayang kontrolin ang hangin at ulan. Nang marinig ang kanyang sinabi ay kawili-wili, ang mga natalo na natakot sa mga pamamaraan ni Tang Xin ay agad na lumambot at nagsimulang tumawa. Talagang matalino ang pamamaraan ni Brother Hong. Hindi katakataka na si Mingwei ay hindi makakuha ng anumang kalamangan mula sa iyo noon. Ngumiti si Tang Xin at direktang ibinunyag ang sikreto, bihira lang talaga mawala ang takot ng mga nasasakupan ko sa isang pangungusap lang. Alam kong hindi ko ito maitatago kay Kuya Tang, sabi ni Hong Dali, okay, ngayong tapos na tayong magbasa, kailan tayo dapat magsimula? Ayos lang, ngumiti si Tang Xin. Tumatawa, opisyal na magsisimula ito pagkatapos ninyong dalawa magbalik ngayon. Ang lahat ay nakasalalay sa kapamaronan. Maaari kang magkaroon ng high-end na combat power, ngunit hindi ka maaaring maging masyadong malakas, kung hindi ay kikilos itang para pigilan ito. Paano? Sabi niya high-end combat power. Natural na tumutukoy sa isang pag-iral tulad ng Golden Emperor Gu. Pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa tuktok na bloodline ng universo. Kung wala siyang pakialam, sapat na ang isang Golden Emperor Gu para sakitin ng ulo si Jiang Shili. Walang problema. Kung ganoon, babalik ako.
Matapos mapanood ang magandang palabas, ang susunod na hakbang ay bumalik at simulan ang plano ng labanan. Direktang ikinulong ni Hong Dali ang kanyang mga kamao, Palm. Kuya Hong, pakiusap. Ang dalawang partido pagkatapos ay bumalik sa kampo. Habang nasa daan, sinundan ni Jiang Shili si Tang Xin at maingat na nagtanong, Guro, ano sa palagay mo ang Hong Dali na ito? Iniisip ng disipulo na siya ay talagang espesyal, ngunit hindi niya masabi kung ano ang espesyal. Si Brother Hong ay isang napakatalino na tao na magkaroon ng gayong mga tagumpay sa edad na ito. Pinangunahan ni Tang Xin si Jiang Shili. Naglalakad sa universo, dahan-dahan niyang sinabi habang naglalakad, mukhang nagbibiro siya at hindi seryoso, at medyo walang puso, ngunit ang gayong tao ay hindi magiging seryoso, at kapag siya ay seryoso, siya ay magiging lubhang nakakatakot. Shili, hindi kailanman maliitin ang kaaway, ang kanyang karunungan ay tiyak na mas malakas kaysa sa kung ano ang nakikita sa ibabaw. Kung hindi, ang mga ordinaryong pusa at aso ay hindi magiging karapat-dapat sa aking mga apo-nipo. Naiintindihan ng alagad, mabilis na yumuko si Jiang Shili nang may paggalang. Siya ay lubos na naniniwala na si Master ay hindi kailanman mali tungkol sa mga tao. Ang Hong Dali na ito ay talagang isang makapangyarihang tao, kahit na hindi gaanong makikita sa ibabaw. Sa pag-iisip nito, kahit papaano ay naalala ni Jiang Shili ang pariralang, pulang carp, green carp at asno, muli. Hindi niya maiwasang mapangiti at mas lalong natuwa sa kanyang puso. Kabanata 1237 Lumilipad na Espada. Sa Tuka Planet, sa loob ng punong tanggapan ng panig ni Hong Dali. Ibigay sa akin kaagad ang lahat ng mga mapa, ang mga pinakadetalyado at komprehensibo. Umupo si Hong Dali sa upuan ng general sa punong tanggapan at patuloy na naglalabas ng mga utos, ang kalaban sa pagkakataong ito ay pambihira, lahat ay lumalaban mag-ingat na huwag magkamali, kung hindi, maraming tao ang mamamatay. Mula nang bumiyahe siya sa eroplanong ito, bihira na si Hong Dali na gumawa ng seryosong bagay. Kung tutuusin, sa pagkakataong ito, buhay at pagkamatay ng hindi mabilang na mga tao ang nakataya, at hindi niya maiwasang maging pabaya. Young Master, ang pinakabagong terrain map ay naipon na, naglakad si Ling Xiaoyi at mahinang sinabi, ang terrain ay nagbago ng malaki kumpara sa dati. Ang ilang mga terrain ay napakakomplikado at angkop para sa mga ambas. Well, I see. Tingnan mo. Sinimulang tingnan ni Hong Dali ang pinalaki na mapa ng mundo sa holographic projection sa gitna ng command hall. Sa mapa ng mundo ng Tuko Star ngayon, ang dalawang pinakamalaking plato sa hilaga at timog ay mahigpit na pinagdikit ng Tangzinla, na bumubuo ng isang bulubundukin na 10,000 kilometro ang haba. Ang bulubunduking ito ay ang linya ng paghahati sa pagitan ng dalawang kampo. Mga hangganan. Sa panig ng Hong Dali, ang mga bundok, karagatan, kagubatan at mga damuhan ay lahat ay may deformed. Ang orihinal na kapatagan ay naging mga burol, ang orihinal na mga ilog ay naging mga maalo na ilog, at ang orihinal na mga bundok ay naging malalim na hukay, libu-libong metro ang lalim. Talagang napakakomplikado, hindi masama, tumanggo si Hong Dali na may kasiyahan, at pagkatapos ay sinimulang tingnan ng mabuti ang hanay ng bundok. Bueno, ang pinakamataas na bahagi ng bulubunduking ito ay humigit kumulang 6,000 metro, at ang ibaba ay 2 o 3,000 metro. Hindi pa natin alam ang tiyak na lakas ng mga magsasaka sa gilid ni Jiang Shili, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at pagkatapos ay tumingin kay Ji Zining na tumabi, Sister Zining, paano mo inihahanda ang ordinaryong Zerg na maaaring ipadala ngayon? Matagal na itong inihanda, nakangiting sabi ni Ji Zining, lahat sila ay pinakain ngayon. Maaari silang ipadala anumang oras. Zerg, ito ang Cannon Fodder Unit na pinili ni Hong Dali sa pagkakataong ito. Ang pinakamagandang bagay upang malaman ang tungkol sa lokal na lakas ng militar ay syempre na sila ang pinakamahusay. Okay, Sister Zining, magpapadala ka ng 1,000,000 Zerg bilang vanguard mamaya. Ang pangunahing layunin ay alamin ang individual na lakas ng kalaban, at pagkatapos ay umalis kaagad kapag nagkita sila. Tumanggo si Hong Dali, at pagkatapos ay tumingin kay Hong, ang pinuno ng pamilya Hong na nakatayo sa isang tabi at dumating upang tumulong. Mingbo, Kuya Hong, pinamunuan mo ang 50,000 Sky Knights para suportahan ka mula sa likuran. Pagkatapos umakyat ng hukbo ng Zerg, natatakot ako na hindi ako makalaban sa kalaban. Mag-uutos ako ng pag-atres sa oras na iyon. Sa oras na ito, kailangan mong tambangan. Kung maabyutan ng kalaban, kung hindi na lang sila babalik, walang problema. Agad namang sumang-ayon si Hong Mingbo. Oo, iyon lang. Direktang iwinagayway ni Dali ang kanyang kamay, ito ay isang round upang subukan ang kalaban, huwag masyadong mag-alinlangan, umalis na tayo, tingnan at bisitahin muna. Sa kabilang bahagi ng bundok, sa isang malaking pansamantalang palasyo. Matatag na nakaupo si Tang Xin sa trono ng dragon, ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Si Jiang Shili ay nakatayo sa gitna ng palasyo. Tinitingnan ang geographical na modelo na binago ng mga simbolo ng lupain. Pag-aralan ang mga susunod na taktika. Kung tama ang hula ko, tiyak na magpapadala si Hong Dali ng mga tropa para mag-test muna. Sa karakter niya, malamang na ipapadala niya ang Zerg. Tumitig si Jiang Shili sa bulubundukin sa gitna at sinabing, nagtataka rin ako tungkol sa pagiging epektibo ng pakikipaglaban ng Zerg na ito.
Bueno, Ma Xingzhou, pinamunuan mo ang isang hukbo na may 200,000 na magtanggol malapit sa mga bundok. Huwag mag-atubiling lumaban. Maaari kang bumalik pagkatapos mong malaman ang lakas ng kalaban. Kung Atris ang kalaban, huwag mo nang ituloy. Isang binata na nakasuot ng silver armor sa gilid ang kumuha ng order na may nakakuyong na kamao. Naiintindihan. Mingwei, tumingin muli si Jiang Shili kay Zhao Mingwei sa gilid, pinamumunuan mo ang 20,000 elite na disipulo na tumugon mula sa likuran. Kung ang kabilang partido ay maglakas loob na tumawid sa hangganan at tugisin sila, ikaw ang may pananagutan sa pagharang sa kanila. Naiintindihan. Seryoso ito. Digmaan, agad na kinuha ni Zhao Mingwei ang utos. Sige at iulat ang anumang kailangan mo gamit ang transmission talisman. Ikan-away ni Jiang Shili ang kanyang kamay. Sa ibabaw ng Dali Mountains, Hafeng at Puff, walang katapusang Zergs ay labis na pumapatay patungo sa kabilang panig ng bundok. Ang mga katawan ng Zerg na ito ay pawang 5 hanggang 6 na metro ang laki, na ang ilan ay kasing laki ng higit sa 10 metro. Lumilipad sa ganoong grupo sa kalangitan, sila ay tulad ng maitim na ulap, isang malaking itim na masa, nag-iiwan ng malaking anino sa lupa. Ano ang konsepto ng 1,000,000 Zerg? Ito ay tulad ng isang maliit na pangalawang antas ng lungsod na lumilipad sa kalangitan, ngunit mukhang napakatakot. At kahit na ang mga Zerg na ito ay nominally cannon fodder, sa katunayan ang kanilang combat effectiveness ay hindi masyadong mahina. Papalapit ng papalapit ang linyang naghahati sa Dali Mountains na nilikha mismo ng Demon King na si Tang Xin. Di nagtagal pagkatapos tumawid sa kabilang panig ng bundok, ang Zerg ay nagpatuloy sa pagsulong. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga magsasaka na lumilipad sa hangin na may mga lumilipad na espada sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga magsasaka na ito ay humigit kumulang 200,000, at lahat ay mukhang seryoso. Nakatitig ng malapit sa napakaraming hukbo ng Zerg. Magsisimula na ang banggaan. Si Hong Dali at ang iba pa ay tumingin lahat sa holographic projection, na isang monitoring device na naka-install sa ulo ng ilang maliit na Zerg sa Zerg Army. Ang pangunahing tungkulin nito ay upang obserbahan ang lakas ng labanan ng kalaban. Sa larawan, sa wakas ay nagkabanggaan ang Zerg at ang mga magsasaka. Ang lumilipad na mga espada ng mga magsasaka na iyon ay napakatalas, lumilipad sa buong kalangitan. Pagkatapos ng ilang hampas ng lumilipad na mga espada, isang Zerg ang naputol at nahulog sa lupa. Siyempre, pagkatapos ng lahat, ang hukbo ng Zerg ay napakalaki sa bilang, at ang mga magsasaka na iyon ay patuloy na kinakagat at pinupunit ng mga Zerg. Ang buong eksena ay lubhang trahedya, ngunit alam ni Hong Dali na ito ang dapat na pinakamaliit na labanan sa kasaysayan ng mga digmaan sa eroplano. Kung ito ay iba pang larangan ng digmaan, milyon-milyong tao ang mamamatay sa anumang labanan. Ang lakas ng mga magsasaka na ito ay talagang napakalakas, tinitigan ni Hong Dali ang mga eksena ng labanan na sabay-sabay na ipinadala pabalik, na may napakaseryosong ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi sa malalim na boses, ang nag-iisang lakas ng pakikipaglaban ng isang magsasaka ay humigit kumulang katumbas ng 5 ordinaryong Zerg. Ang mga lumilipad ang espada ay napakalakas, at ang sandata ng buto ng Zerg ay maaaring pumasok. Alam mo, ang sandata ng buto ng Zerg ay medyo malakas, at sa pangkalahatan ay ang pangunahing baril lamang ng mothership ang madaling sirain ang mga ito sa universo. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa lumilipad na mga espada ng mga magsasaka na ito, sila ay talagang napakalakas. Kahit na ang mga ito ay maliit sa laki, mayroon silang napakalakas na lakas ng pagtagus. Sister Zining, ngayong nasubak na ang lakas ng ordinaryong magsasaka, hindi na kailangang pumatay pa ng mga nilalang. Direktang inutusan ni Hong Dali si Ji Zining, sabihin ang Zerg na umatras. Alamin lamang ang lakas ng kalaban. Ito ay mga tropang tumitingin lamang sa landas, hindi na kailangang lumaban hanggang sa kamatayan. Okay, walang problema. Tumanggo si Ji Zining at sinimulang tawagan si Zerg para bumalik. Sa kalangitan malapit sa Dali Mountains, agad na nagsimulang bumalik ang hukbo ng Zerg matapos ihulog ang 10,000 mga bangkay at patayin ang higit sa 10,000 magsasaka ng sabay-sabay. Bagaman ang mga magsasaka ay dumanas ng matinding casualty, hindi nila pinatay ang mga ito. Nang makita ang Zerg na umaatres, ang mga magsasaka ay bumalik na may mga lumilipad na espada. Mukhang magaling talaga ang Jiang Shili na ito, nakangiting tumingin si Hong Dali sa surveillance screen at sinabing, wala siyang pinadala para habulin siya. Kaya kung titingnan ngayon, ang mga magsasaka na ito ay dapat ang pinakamababa sa kanilang kampo. Dali, may magandang balita. Gusto mo bang marinig ito? Matapos ipatawag ang Zerg, si Ji Zining ay nagulat kay Dali ng nakangiti, maraming magsasaka ang namatay. Ang espada ay nananatili sa katawan ng aking mga mahal na anak at naibalik na ngayon. Lumilipad na espada. Ito ay isang magandang bagay. Talaga. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali, tumawa siya ng malakas, at sinabing, hindi nakapagtataka na sinasabi nila na lagi mong mahahanap ang lahat ng uri ng magagandang kagamitan sa larangan ng digmaan ng eroplano. Totoo ito. Bilis, kunin mo ako tingnan natin kung paano gumagana ang lumilipad na espada. Naghiyawan ang lahat at tumakbo palabas. Di nagtagal, isang malaking grupo ng libu-libong Zerg ang dumaong sa plaza ng punong tanggapan.
Ang mga Zerg na ito ay may higit o mas kaunting mga pinsala sa kanilang mga katawan, at marami sa kanila ay may mga lumilipad na espada na nakapasok sa kanilang mga katawan. Malamang patay na ang mga may-ari ng mga lumilipad na espada kaya't ang mga lumilipad na espada ay naging walang ari na naman. Ito ba ay isang lumilipad na espada? Hinugot ni Hong Dali ang isang lumilipad na espada at hinawakan ito sa kanyang kamay upang tingnan itong mabuti. Ang lumilipad na espadang ito ay mukhang napakaganda sa pagkakagawa. Ang espada ay nakaukit ng mga komplikadong pattern at mukhang isang magic circle. Napakatalas ng talim ng lumilipad na espada. Ipinatawag ni Hong Dali ang isang armored vehicle na responsable sa pagdadala ng mga kalakal. Itinaas niya ang lumilipad na espada at nilaslas iyon. Sa isang langit-ngit na tunog, ito ay tulad ng isang mainit na kutsilyo na humihiwa sa keso. Nang walang anumang pagsisikap, pinutol niya ang shell ng armored vehicle. Putulin bukas. Anong espada? Anong espada? Pinuri ni Hong Dali, napakagandang bagay, ang bagay na ito ay dapat na nagkakahalaga ng maraming pera, tama ba? Ang lumilipad na espada ng cultivation plane ay nagsisimula sa halos 2 milyong Shenglong coin. Alam na alam ni Gu Feifei ang bagay na ito, kung ito ang pinakamahusay, ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon, at mahirap itong bilhin. Ang isang lumilipad na espada ay nagkakahalaga ng 2 milyong Astral na barya. Tiningnan ni Hong Dali ang 2,000 ordinaryong Zerg na nakaparada sa nakapalibot na plaza. Ang mga ordinaryong Zerg na ito ay lahat ay may lumilipad na mga espada sa kanilang mga katawan, higit iyon sa 2,000. Mahigit 2,000 lumilipad na espada, isa sa 2 milyon, magkano iyon? Isang buong 4 na bilyong Shenglong coin. 4 na bilyon, sa napakaikling panahon. Dali, napakaraming pera. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon, kung ibababa natin ang mga lumilipad na espada sa mga Zerg na ito at ibenta silang lahat, ito ay magiging 4 na bilyong Shenglong coins. Napabuntong hininga ang lahat bagamat mukhang hindi gaanong, huwag kalimutan kung gaano karaming mga magsasaka ang nasa panig ni Jiang Shili. Siya mismo ang nagsabi na manguna sa 1 bilyon. Kung mayroong isang lumilipad na espada para sa bawat tao, 1 bilyong lumilipad na espada, o 2 milyon para sa bawat isa. Naku, hindi nakakagulat na ang mga tao ay laging gustong makipag-away. Masyadong kumikita ang digmaang ito. Ang 1 bilyong lumilipad na espada ay nagkakahalaga ng 2 milyon bawat isa. Kung makuha natin silang lahat at ibenta, aabot ito ng 2 trilyon. Well, malakas na sumangot si Hong Dali, Xiao Yi, dapat mong dalhin agad ang lahat ng lumilipad na espadang ito sa auction house sa Shenglong Star para ibenta ang mga ito. Kapag naubos na ang mga ito, magagamit ko ang mga ito. Okay. Young Master, hindi kailanman binaliwala ni Ling Xiaoyi ang mga salita ni Hong Dali, gagawin ko kaagad. Kabanata 1238, ang kahalagahan ng isang bastard. Sa sumunod na 2 araw, si Hong Dali at Jiang Shili ay nagkaroon ng tacit na pagkakaunawaan at hindi nagpadala ng mga tropa. Kinailangan ni Hong Dali si Ling Xiaoyi upang pangasiwaan ang mga bagay na inayos niya, habang kailangan ni Jiang Shili na pag-aralan ang mga nilalang ni Zerg. Siyempre, kalmado ang mga bagay dito sa Tuco Star, ngunit ang Shenglong Star, kung saan matatagpuan ang Shenglong Royal Family, ay lubhang masigla. Ang dahilan ng lahat ay ang hiniling ni Hong Dali kay Ling Xiaoyi na magdala ng higit sa 2,000 lumilipad na espada. Pagkabalik ni Ling Xiaoyi mula sa barkong pangtransportasyon, bumalik siya kaagad sa pamilya Hong upang makita si Hua Yaling, bumalik na ako. Hiniling sa akin ng Young Master na ihatid siya para kumustahin ka. Bumalik na si Xiaoyi. Haha, halika at maupo ka sa tabi ko. Gusto pa rin ni Hua Yaling si Hong Dali, isang napakahusay na binti ng aso. Sa palagay niya ay may magandang kinabukasan ang babaeng ito, walang nakatagpo si Dali doon ng anumang panganib, tama. Narinig ko na sa pagkakataong ito ay isang napakalakas na tao ang lumabas mula sa mga magsasaka. Ang kanyang pangalan ay Demon Lord Tang Xin. Okay ka lang. Ayos lang, ginang, nakangiting sabi ni Ling Xiaoyi, napakakapangyarihan ng Demon Lord Tang Xin. Napakalakas niya kaya hindi niya personal nakikilos ang isang binata na kasing laki ng Young Master. Ngayon ang Young Master ay nakikipagkompetensya sa apprentice ni Tang Xin. Kakasubok pa lang nila sa isa't isa sa unang 2 araw, at nakuha ng Young Master ang higit sa 2,000 lumilipad na sandata. Oh, isang lumilipad na espada mula sa larangan ng paglilinang. Iyan ay isang magandang bagay. Nagningning ang mga mata ni Hua Yaling nang marinig niya ito. Bagamat hindi niya gusto ang lumilipad na espada, alam din niya na ang ganitong bagay ay isang magandang bagay. Kung ilalagay mo ito sa isang auction house, siguradong ibebenta ito ng 2 hanggang 3 milyon. Nagtanong si Hua Yaling, may mga sample ba? Tingnan ko. Oo. Kinuha ni Ling Xiaoyi ang isang dakot mula sa pakete na kanyang ibinalik, inabot ito kay Hua Yaling, at sinabing, ito na, ngunit itong lumilipad ang kalidad ng espada ay karaniwan, hindi masyadong maganda. Ito ay maituturing lamang bilang isang sandata na ginagamit ng mga ordinaryong sundalo ng kanyan. Well, ito ay isang magandang espada. Tiningnan ni Hua Yaling ang lumilipad na espada sa kanyang kamay at umiling.
Xiaoyi, ang bagay na ito ay hindi nakasalalay sa kung sino ang gumagamit nito, ang susi ay ang epekto. Sa mga tuntunin ng mga armas, ang mga armas sa ating eroplano ay hindi mas mahusay kaysa sa lumilipad na espada na ito, ngunit marami pa. Ang tunay na halaga ng bagay na ito ay maaaring lumipad. Xiangyo, nasaan si Xiangyo? Tawagan si Xiangyo. Hindi nagtagal ay dumating ang isang gwardya upang tawagan si Hua Xiangyo. Hua Xiangyo, na nakasuot ng mapusyaw na berdeng damit, ay tumakbo at ngumiti kaagad nang makita siya. Lola, nagmamadali ka ba? Ibig sabihin may balita tungkol kay Kuya Dali. Munting multo, tama ang hula mo, si Hua Yaling nagustuhan niya itong si Hua Xiangyo at kumaway sa kanya. Sinabi, halika at maupo sa tabi ni Lola Zhu. Ang iyong kapatid na si Dali ay nanalo sa unang labanan at nakakuha ng ilang lumilipad na espada. Bibigyan kita ng isa upang paglaruan. Mga lumilipad na espada. Nanlaki ang magagandang mata ni Hua Yaling. Habang nakatingin sa lumilipad na espada na ibinigay sa kanya ni Lola, nagulat siyang sinabi, magandang bagay ito. Gamit ito, maaari kang lumipad. Hindi totoo iyan. Ang pinakamahalagang gamit ng lumilipad na espada na ito ay maaari itong lumipad. Hua Yaling ngumiti siya at sinabi, maaari kang magbuhos ng dugo at subukang kilalanin ang master. Well, okay. Iniunat ni Hua Yaling ang kanyang daliri. Sa isang bahagyang hiwa, isang patak ng matangkad na pulang dugo ang nahulog sa lumilipad na espada. Isang pagsabog ng nakasisilaw na liwanag ang kumislap, at ang magic circle sa lumilipad na espada ay pumutok sa isang pagsabog ng gintong liwanag. Pagkatapos ay naramdaman ni Hua Xiangyo na ang kanyang espiritu ay nakikipag-usap sa lumilipad na espada. Maingat niyang binitawan ang kanyang kamay, at ang lumilipad na espada ay agad na lumutang sa hangin na parang isang espiritu. Iniunat ni Hua Xiangyo ang kanyang mapuputi at malambot na maliliit na kamay at inutusan si Fei Jian na gumawa ng ilang paggalaw. Pagkatapos ay may bahagyang pagtalon, agad siyang tumalon sa gulugod ng espada ni Fei Jian at tumayo ng matatag. Haha, hindi masama, ang bagay na ito ay talagang napaka-epektibo. Sa oras na ito, natapakan ni Hua Xiangyo ang lumilipad na espada, tumayo sa kalangitan, kumakaway at nagbagong anyo bilang isang immortal, tulad ng isang diwata na bumababa mula sa mortal na mundo. Ngumiti si Hua Yaling ng may kasiyahan, ang ating Xiangyo ay mas maganda sa magandang bagay na ito. Haha, tandaan na huwag lumipad ng masyadong mataas. Hindi ka pa pamilyar sa bagay na ito, kaya ang kaligtasan ang unahin. Lola, naiintindihan ko, sabi ni Hua Xiangyo mula kay Fei Jian. Bumaba siya at niyakap ang braso ni Hua Yaling, alam ko na si Lola ang pinakamagaling, at si Kuya Dali ay napakagaling, hehe. Sandaling tumawa silang tatlo, at sinabi ni Hua Yaling, Xiaoyi, Dali. Hiniling ko sa iyo na bumalik para partikular na ipasubasta ang mga lumilipad na espada na ito. Dapat ay mayroon kang iba pang motibo, tama. Kung hindi, ang maliit na halaga ng pera na naibenta sa halagang 2,000 lumilipad na espada ay maaaring hindi sapat para sa aking pamilya. Oo, ginang. Nakangiting sabi ni Ling Xiaoyi, oo naman, wala akong mate at tago sa aking ginang. Hiniling sa akin ng young master na bumalik, at talagang may iba pa akong gagawin. Go, haha, sabi ni Hua Yaling. Tunay na nasisiyahan kay Ling Xiaoyi, magandang bata, gawin mo ang iyong makakaya, ang aking munting sinta ay walang magagawang masama sa iyo. Ang kakayahang sundan ng young master ay ang pinakadakilang swerte sa aking buhay. Magalang na binati ni Ling Xiaoyi si Hua Yaling, at pagkatapos ay umalis. Sa Shenglong Star, maraming tao ang dumagsa patungo sa Shenglong Royal Family Royal Auction House, ang pinakamalaki sa Shenglong Star. Narinig mo ba? Nahuli ni Hong Dali ang higit sa 2,000 lumilipad na espada sa larangan ng digmaan sa planeta ng Tuka. Tunay ang mga ito. Ang uri na maaaring makilala ang may-ari nito sa isang patak ng dugo. Nagkakahalaga lamang ito ng 2 milyon bawat isa. Narinig ko ang tungkol dito. Paanong hindi ko narinig ang tungkol sa isang malaking bagay? Bumili lang ako ng sabay. Sinasabing ang grade ng bagay na iyon ay Purple Light Artifact level, na napakataas pa rin. Higit sa 2,000. Oh, yumaman na ba si Hong Dali? Hindi mo ba alam iyon? Sino si Hong Dali? 70% ng buong ari-arian ng pamilya Zhu ay nasa kanyang pangalan. Siya ay mula sa isang maliit na pamilya. Kung gayon, bakit niya ibinebenta ang lumilipad na espada? Hindi ba mas mabuting itago mo ito para sa iyong sarili? Sok, anong klaseng level sa tingin mo ang kailangan mong gamitin ng flying sword? Oo, maaari bang magustuhan ng sinuman ang pangkat ng mga nasamsam na bagay na ito? Sinasabi ko sa iyo, bilasan mo, natatakot akong maubos ang mga lumilipad na espada na ito. Hindi nagtagal, ang Shenglong Royal Auction House ay naging abala sa mga tao. Mayroong higit sa 50,000 katao ang nakaupo doon, bawat isa ay may hawak na isang maliit na karatula sa kanilang mga kamay, handang kumuha ng litrato ng mga lumilipad na espadang ito na nakuha mula sa larangan ng digmaan ng eroplano. Sa katunayan, sinasabing sa pinansyal at material na mga mapagkukunan ng maharlikang pamilyang ito ng Shenglong, ang gayong ordinaryong lumilipad na espada na may 2 milyong Shenglong na barya ay hindi magiging kaakit-akit sa kanila.
Gayunpaman, ang susi sa problema ay ang pamilyang Hong kung saan nakatira si Hong Dali ay nasa Shenglong na ngayon. Ang katayuan ng Long Royal Family. Tinalo nila ang pamilya Zhou at ang pamilyang Bei nang walang anumang pagsisikap. Ngayong nag-iisa na lang ang pamilya Hong, sino ba ang nang-ahas na hindi magbigay ng mukha sa kanila? Kahit hindi ka bumili, kailangan mo pa ring suportahan, di ba? Bukod dito, ang lumilipad na espada na ito ay talagang magandang bagay. Siguradong hindi mahal sa 2 milyon, kahit doblehin pa, sulit. Okay, mga binibini at mga ginoo, pinalo ng auctioneer ang martilyo sa entablado at malakas na sinabi, naniniwala akong alam na ninyong lahat kung ano ang isusubasta ngayon. Oo, ito ay ang sasakyang panghimpapawid na nakuha mula sa larangan ng digmaan ng eroplano. Mga espada. Mayroong 2,100 lumilipad na mga espada mula sa cultivation plane, at sila ay personal na na-appraise, purple level na ngayon ng mga kagamitan. Magsisimula na ang auction. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang mga tauhan na gumawa ng isang plato ng mahogany, at sa plato ay isang lumilipad na espada. Ayon sa kahilingan ni Master Dali, ang panimulang presyo ay 1,000,000 Shenglong coins. Kung sino man ang gustong magbid. 1,200,000. 1,250,000. 1,800,000. 200,000. 100,000. Sa isang kisap mata, ang lumilipad na espada ay na-auction sa halagang 2.8 milyon, at binili ng isang maharlikang tao. Ang mga kasunod na presyo ay halos palaging nagbabago sa pagitan ng 2 milyon at 3 milyon. Kahit na mayroong higit sa 2,000 lumilipad na mga espada, ang proseso ng auction ay hindi masyadong masalimuot. Gayunpaman, sa halos buong araw, ang lahat ng lumilipad na espada ay nabili. Pagkatapos mabenta, ang kabuuang kita ay 6,85,000,000 Shenglong coins. Sa oras na ito, natapos ang auction ng lumilipad na espada. Ibinaba ng auctioneer ang martilyo at nagsimulang ipahayag ang susunod na bagay, okay, mahal na mga binibini, tapos na ang auction ng flying sword. Susunod, ang numero 1 aso sa tabi ni Young Master Hong Dali ay friendship. Mga binti, si Miss Ling Xiaoyi ay pumunta sa entablado upang magsalita, lahat ay malugod na tinatanggap. Hua 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 hua. Umalangaw-ngaw ang mainit na palakpakan. Lahat ng nasa ibaba ay nagunat ng leeg at bamulong habang nanunood, si Ling Xiaoyi, si Hong Dali daw. Ang numero 1 taunan sa paligid niya ay hindi ordinaryong tao. Hindi, lahat ng natalo kay Hong Dali ay mabangis. Ayon sa pinakahuling balita, gusto rin daw ng mga napili na maging taunan niya, pero siya mukhang hindi siya pumayag. Kalokohan, maaari bang maging alipin ni Hong Dali? Tingnan mo ang mga taong nakapaligid sa kanya na hindi nagsasarili. Nabalitaan ko kanina na ito si Ling Xiaoyi. Ang kasalukuyang presyo na inaalok ng black market ay 10 bilyong Shenglong coins. Hindi, ibig sabihin, ang isang taong tulad ni Ling Xiaoyi ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 bilyon. Kalkulahin kung gaano karaming mga bastos ang nasa paligid ng Hong Dali. Bago pa man lumitaw si Ling Xiaoyi, lahat ng tao sa ibaba ay nasa sabik na. Si Ling Xiaoyi ngayon ay hindi na siya ang Ling Xiaoyi noong una siyang lumabas sa mundo. Ang kanyang kasalukuyang net worth ay tiyak na makakatakot sa atensyon ng lahat. Hindi kalabisan na sabihin kung papayag siya, hindi mabilang na mga pamilya ang handang magbayad ng taunang sweldo na 1 bilyon para kunin siya, at hindi alam kung gaano karaming kabataan ang itinuturing siyang pangarap na manliligaw at idolo. Siyempre, may major premise ang lahat, ibig sabihin, hindi na siya makikipagtalik kay Hong Dali. Siyempre, alam din ng lahat ang isa pang bagay, iyon ay, imposible ang unang premise. Hindi nagtagal, si Ling Xiaoyi, nakasuot ng itim na OL suit, ay tumayo sa podium. Ang kanyang hitsura ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga naruroon. Lahat ng mata. Sa katunayan, ang Hong Dali ay talagang kahanga-hanga ngayon. Siya ay kasing husay na ng isang karaniwang patriarch ng pamilya. Siya ay napakahusay na kaya niyang lumipad. Mga mahal na babae at ginoo, kumusta, sabi ni Ling Xiao. Pagtayo niya sa entablado, hindi mabilang na mga binata ang agad na huminga ng malalim. Ngumiti siya at sinabing dahan-dahan, bukod pa sa 2,000 lumilipad na espada na na-auction sa pagkakataong ito, ang aking young master na si Hong Dali ay mayroon din akong isa pang iparating sa iyo. Kabanata 1239 ang tunay na layunin ni Tang Xin. May gustong iparating si Hong Dali kay Ling Xiaoyi, at dapat siyang makinig ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho siya sa Hong Dali, at sa ngayon ay wala pa akong naririnig na sinumang may masamang oras. Mabilis na tumahimik ang buong lugar, at ang lahat ay naghihintay kung ano ang sasabihin ni Ling Xiaoyi. Kasalukuyang nakikipaglaban si Young Master sa mga magsasaka sa larangan ng digmaan ng eroplano ng Tuco Star. Naniniwala akong lahat ay nakatanggap ng ilang balita. Tumingin si Ling Xiaoyi sa mga manunood at dahan-dahang nagsabi, sa ngayon, ang larangan ng digmaan ng eroplano ay naroon na. Ang sitwasyon ng labanan ay hindi masama, ang Young Master ay nagpakilos ng 10 bilyong zerg upang lumaban. Naniniwala ako na dapat nahulaan ng lahat ang susunod kong sasabihin. Gaya ng inaasahan, nang sabihin ito ni Ling Xiaoyi, lahat ng naruroon ay hindi tanga. Mahuhulaan mo kung ano ang ibig sabihin ng Hong Dali. Miss Xiaoyi,
Ang ibig sabihin ng Hongdali ay medyo maganda na ang sitwasyon sa battlefield ngayon. Miss Ling Xiaoyi, gusto ni Hongdali na magpadala din tayo ng mga tao doon para tumulong. O baka pwede tayong magpadala ng tao para makakuha ng kaunting bentahe. Si Hongdali ay isang napakabait na tao, at alam ito ng lahat kung hindi, ang pamilya Zhu ay nalipol na ngayon, kaya paano ito magiging posible? Mag-iwan sa kanila ng isang asset upang mabuhay sila ng isang magandang buhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kaya mula sa puntong ito, dahil sinabi ni Hongdali na ang sitwasyon ng pakikipaglaban sa larangan ng digmaan ng eroplano ay hindi masama, ang kanyang layunin ay natural na maliwanag. Oo, tama ang hula ng lahat. Ngumiti si Ling Xiaoyi at tumango, ang ibig sabihin ng Young Master ay ang Zerg ay maaaring kumilos bilang kanya na kumpay, ngunit sa kasalukuyan ay mas kaunti ang mga pangunahing unit ng labanan, lalo na kapag kulang tayo sa linisin ang larangan ng digmaan gamit ang mga kamay ng tao. Linisin ang larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito ay naunawaan na ito ng lahat ng naruroon. Ano ang ibig sabihin ng paglilinis sa larangan ng digmaan? Parang paglalaro ng online game, isang tao na lang ang kulang para hawakan ang bangkay. Isa itong once in a lifetime na pagkakataon. Bagaman tiyak na may mga panganib, ang mga benepisyo ay tiyak na hindi nagkukulang. Lalo na dahil ang lahat ng mga taong ito na naruroon ay mga pinuno ng mga pangunahing pamilya, matatanda, patriarka, deacon at iba pa. Maaaring hindi nila handang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa ilang lumilipad na espada, ngunit ang mga peripheral na anak ng pamilya. Talagang isang magandang bagay na hilingin sa kanila na magsanay at bumalik na may ilang mga benepisyo. Magandang balita. Talagang magandang balita ito. Kaagad, sinabi ng maraming pinuno ng angkan, sa pagkakataong ito ay hihilingin ko sa mga peripheral na bata sa pamilya na pumunta at magsanay. Kung ikaw ay mapalad, maaari kang makakuha ng ilang kagamitan. Ito ay talagang magandang balita. Hindi masama. Hindi, ang mga kabataan ay palaging kailangang lumabas at magkaroon ng ilang mga pakikipagsapalaran. Hindi naman pwedeng lumaki ka lang sa ilalim ng proteksyon namin, di ba? Kailangan yan. Paprotektahan ka ni Hongdali. Kung patay ka pa, ang masasabi ko lang ay nasa panganib ang buhay ko. Ang mga pinuno ng angkan ng mga pamilyang ito ay handang ipadala ang kanilang mga anak sa Tuco Star para sa pagsasanay. Walang paraan, kahit na medyo mapanganib. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagiging isang peripheral na disipulo? Katumbas iyon ng medyo malayong kamag-anak sa isang pamilya, tulad ng inapo ng anak ng dating patriarch at isang kasambahay. Medyo hindi magandang itaboy ang gayong tao sa pamilya ng direkta. Itago mo lang, hindi mo naman pwedeng itago ng libre, diba? At sa pagkakataong ito ay tama lang, pagkakataon. Kung babalik sila mula sa karanasan sa labas, kung maaari pa rin silang makakuha ng ilang kagamitan. Kung muling gagamitin ito ng pamilya sa hinaharap, natural na walang magiging problema. Miss Ling Xiaoyi, ang proposal na ito ay talagang maganda. Kung gayon, kailan kami dapat magpadala ng isang tao pabalik sa iyo? Maraming pinuno ng angkan sa ibaba ang nagtanong, magtakda ng oras, babalik ako para magayos kaagad. Oo, nakakalungkot na makaligtaan ang gayong magandang pagkakataon sa pagsubok. Anong oras? Pwede mong gawin kahit anong oras. May tatanggap sa iyo pagdating mo doon. Ngumiti si Ling Xiaoyi at marahang tumango sa lahat ng naruroon. Okay, the words have brought. Babalik muna ako. Sinabi niya at naglakad pabalik, iniwan ang lahat sa silid upang simulan ang paggawa ng mga plano upang hilingin sa paligid ng mga anak ng pamilya na pumunta sa Tuco Star para sa pagsasanay. At kitang-kita na ang Hongdali ay masasabing isang gintong tatak ngayon, at ang kanyang mga salita ay hindi mabibingi sa sinumang naruroon. Ang matandang ito ay tunay na numero unong henyo sa mundo ng mga bituin, at isang henyo na bihira sa mga labanan sa kampo sa loob ng daan-daang taon. Hihilingin ng gayong tao na mamatay ang mga tao. Iyon ay ganap na imposible. Kung tutuusin, ang pamilyang Hong ay nakakuha ng maraming katanyagan dito, at walang sinuman ang magbibiro tungkol sa ganitong uri ng bagay sa oras na ito. Sige, babalik ako at aayusin ko ang pagsasanay. Sana magkaroon ng magandang ani. Ako rin, haha, I think dapat maraming opportunity sa Tuco Star. Iyon na nga. 10 bilyong Zerg ang sumisingil sa labanan, at kinukuha lang namin ang mga bargain sa likod. Ang mga kagamitan ng cultivation plane ay mahalaga, hahaha. Para sa isang pagkakataon, ang lahat ng mga pinuno ng hindi mabilang na mga pamilya ay dumating upang iligtas. Nagmadali akong umuwi. Masaya ang mga bumili ng flying sword, ngunit hindi naman masyadong nadismaya ang mga hindi nakaramdam ng pagkadismaya. Basta ang mga peripheral na anak ng pamilya ay pinapapunta sa Tuco Star kasama ang ilang mga gwardya, hindi ba maraming pagkakataon? Sa oras na ito, sa Tuco Planet, pinag-aaralan ni Jiang Shili ang mga bangkay ni Zerg kasama si Tang Xin. Guro, nasubukan ko na ang lahat ng bahagi ng bangkay ni Zerg na ito. Halos wala itong silbi sa atin, maliban na lamang na ang mga balahibo nito ay sapat na malakas upang makagawa ng ilang sandata. Tumingin si Jiang Shili kay Tang Xin at mahinang sinabi. Bahagyang umiling siya, sa madaling salita, sa isang head-to-head fight kay Hongdali, bagamat kami ang may kapangyarihan at ang aming individual na lakas ay mas malakas, sa pangkalahatan, kami ay nagdurusa pa rin.
Pagkatapos ng lahat, ang aming mga lumilipad na espada ay sobra para sa kanila. Iyan ay magandang kagamitan. Haha, itong nakababatang kapatid na si Hong ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ngumiti si Tang Xin at mahinang nagsabi, kung pag-uusapan, mukhang hindi siya isang taong ayaw magdusa, ngunit madali siyang samantalahin. Malaking bargain. Nakalkula mo na ba ang mga naunang pagkalugi? Oo, nakangiting sabi ni Jiang Shili, nawala sa amin ang kabuoang 15,000 tao at nawala ng humigit kumulang 2,100 lumilipad na espada. Ang iba ay naibalik na. Oo, hindi masama. Umupo si Tang Xin sa dragon chair, bahagyang pumikit, at biglang nagtanong, nga pala, Shili, ano ang gagawin mo sa susunod na digmaan? Siyempre, bumaba siya para i-delay ang oras. Tumingin si Jiang Shili kay Tang Xin na may paghanga sa kanyang mga mata, kung ang disipulo ay sabik na manalo sa digmaang ito, tiyak na madidismaya ang master, tama ba? Ha, ikaw talaga ang aking mabuting alagad, at hindi mo ako binaygo. Biglang tumawa si Tang Xin, at sobrang nasiyahan sa sagot ni Jiang Shili, okay, kaya mo na mag-isa ang iba, sige. Okay, master, aalis na ako. Sabi ni Jiang Shili at umalis sa bulwagan, patungo sa kanyang tirahan. Kamahalan, curious na tanong ni Zhao Mingwei sa oras na ito, kumbaga, ang pagkapanalo sa digmaan ang gusto ng Panginoon, di ba? Pero bakit ngayon mo lang sinabi na hindi ka nagmamadaling manalo? Sa tingin ko dapat mong gamitin ang iyong utak ng maraming beses. Iyon lang. Galit na ngumiti si Jiang Shili, alam mo ba kung bakit sinasadya ni Master si Hongdali na maging kalaban ko? Bakit? Si Zhao Mingwei ay hindi nakapag-react ng ilang sandali. Si Hongdali ay tiyak na isang napakamahiwagang tao at talagang napakahusay, ngunit ang pagpili ni Master sa kanya bilang aking kalaban ay may mas malalim na kahulugan. Mas malalim. Umiling si Zhao Mingwei, hindi ko maintindihan. Ang pag-iisip ni Master ay talagang hindi natin maabot. Napabuntong hininga si Jiang Shili at tumingin sa direksyon ng palasyo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, ano sa palagay mo ang mayroon tayo pagdating natin sa eroplanong ito? Identity. Dapat itong ituring na isang nanghihimasok. Alam ito ni Zhao Mingwei, ano ang mali? Hindi namin gustong sumama. Hindi ako mas mahusay sa paggawa ng mga alon dito kaysa dito. Haha, nanghihimasok, tama na. Sinabi ni Jiang Shili, nakakita ka na ba ng lugar kung saan tinatanggap ang mga nanghihimasok? Sa pagkakataong ito ay umiling si Zhao Mingwei, talagang hindi ito ang kaso. Kaya, dahan-daang sinabi ni Jiang Shili, partikular na hiniling ng guro kay Hongdali na gawin ito. Ipinakita muli ng aking kalaban kay Hongdali ang kanyang mga pamamaraan, at pagkatapos ay hiniling sa akin na sumang-ayon kay Hongdali na dapat tayong lumaban sa isang maliit na digmaan. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay upang maantala ang oras upang tayo ay makatagpo dito. Kung tayo ay manalo sa digmaang ito, matalo si Hongdali, at mahuli pa siya, ano ang mangyayari? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay natauhan si Zhao Mingwei, kung ganoon, isang Hongdali ang mahuhuli, ngunit magkakaroon ng pangalawa. Iyon ang ibig sabihin kapag lumabas ang hindi mabilang na Hongdali, tama ba? Oo, iyon ang ibig sabihin. Tumanggo si Jiang Shili, kami ay mga mananakop, wala kaming maraming reinforcement, ngunit walang katapusang mga tao sa eroplanong ito. Kung papatayin mo ang 1 bilyon sa kanila, maaari kang makakuha ng 10 bilyon, at kung pumatay ka ng 10 bilyon, maaari kang makakuha ng 100 bilyon. Pagkatapos, hindi mo kayang patayin silang lahat, di ba? Isang araw mamamatay siya. Ito ay may katuturan. Biglang napagtanto ni Zhao Mingwei. Kaya nga sinasabi ko na talagang hinahangaan ko ang pangitain ng Master. Napabuntong hininga si Jiang Shili, alam ko. Bakit gusto ni Master na si Hongdali ang kalaban ko? Dahil sa unang pagkakataon na nakilala siya ni Master, nakita niya na napakabait niyang tao at hindi siya ang uri ng tao na hindi binabaliwala ang buhay ng tao. Ang mga taunan sa paligid niya ay hindi mahina sa lakas. Kung ang aura ng kagamitan sa kanya ay pipiliin ko na siya ay isang napakahusay na tao at siya ay pipiliin na ang kanyang pag-uugali ay napakahusay at sikat na Panginoon. Bilang aking kalaban, kaya kung manalo para sa amin, maraming puwang para sa pagmamaniobra, kaya kailangan kong makipaglaro sa kanya ng dahan-dahan sa digmaang ito, at hindi ako dapat magmadali. Sa puntong ito, sa wakas ay tumingin si Jiang Shili sa direksyon ng makapangyarihang bulubundukin at nakangiting sinabi, kung pag-uusapan, kailangan ko talagang magpasalamat sa kanya. Hanggat naririto siya, maaari nating panatilihing ligtas ang ating malaking hukbo. Hindi bababa sa mga tao mula sa eroplanong ito ay hindi magpapadala ng malalaking tropa para makipaglaban sa atin. Bagamat ang Panginoon ay hindi magagapi, mayroon lamang isa lamang pagkatapos ng lahat. Kaya niyang pigilan ang mga ordinaryong tao, ngunit hindi mabilang ang kamatayan. Tulad natin. Kabanata 1240 alam mo. Sa loob ng punong tanggapan ng Hongdali. Si Jiang Shili ba ay gumawa ng anumang malalaking hakbang sa nakalipas na 2 araw. Humiga si Hongdali sa kondangan ni Li Nianwei at tinanong ang mga sundalo na sumusubaybay sa screen 24 na oras sa isang araw, kabilang ang mga bagay tulad ng pagpapakilos ng tropa, pati na rin ang paglilinang sa labas ng planeta.
Ngayon na ako ay naging isang commander, kailangan ko pa ring mag-alala tungkol sa ganitong uri ng bagay. Bumalik sa tenyente, sa kasalukuyan ay walang paggalaw sa panig ng magsasaka. Mukhang sila ay sumasailalim sa pagsasaayos. Sumagot ang sundalo, ang mga magsasaka malapit sa Dali Mountains ay kasalukuyang nagpapatrolya lamang at hindi gumagawa ng anumang mga aksyong eksplorasyon. Sa labas, ang malaking hukbo ng mga magsasaka ay hindi masyadong kumilos, naghahanap lamang sila ng isang planeta na angkop na tirahan. Walang aksyon. Ito ay lubhang kakaiba. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, karaniwan, dahil pinili niya ako bilang kanya. Kalaban, kung gayon natural na kailangan kong atakihin mo ako at aatake ako pabalik, ngunit ngayon ay walang aksyon sa kanyang panig. Karaniwan, sa ganitong uri ng labanan, ang oras ay halos buhay. Kahit hindi ka umatake, at least do some distribution of troops. Kailangan pa rin ang mga ganitong bagay. Kung tutusin, iba ang mga magsasaka sa panig ni Hong Dali. Ang panig ni Hong Dali ay patuloy na pinapatrolya ng 10 bilyong Zerg. Dapat palaging may mga taong nagbabantay sa gilid ng magsasaka. Ano ang ginagawa nitong Jiang Shili? Kumunat ang noo ni Hong Dali. Kung may mali, dapat may halimaw. Ang katotohanan na si Jiang Shili ay tahimik sa loob ng 2 araw ay abnormal sa sarili nito. Matagal na nag-isip si Hong Dali, at bigla siyang humagalpak ng tawa. Bigla siyang umupo, inunat ang kanyang katawan, at sinabing, naiintindihan ko, Xiaoyi. Nasaan si Xiaoyi? Young Master, nandito ako. Matapos marinig ang tawag ni Hong Dali, nagmadaling lumapit si Ling Xiaoyi, ano ang problema, Young Master? Bigyan mo ako ng order, nakangiting sabi ni Hong Dali, yung mga pumupunta rito para magsanay ng treasure hunting. Nandito ba ang lahat ng miyembro ng pamilya? Marami sa kanila ang dumating, at ang kasalukuyang sukat ay halos 10 milyon, sagot ni Ling Xiaoyi. Oo. Sabihin sa kanila na maaari silang pumunta sa Dali Mountains upang manghuli ng mga kayamanan at magkaroon ng karanasan, nakangiting utos ni Hong Dali, tandaan na magdala ng lumilipad na Zerg kapag pupunta ka. Kung ang sitwasyon ay hindi maganda, tumakas. Huwag labanan hanggang kamatayan. Well, medyo na-curious si Ling Xiaoyi, Young Master, masyadong delikado bang pumunta doon para sa training? Siyempre, ano ang silbi ng pagsasanay kung hindi ito delikado? Sinabi ni Hong Dali, tama. Muntik ko nang makalimutang sabihin sa kanila na huwag maggrupo. Pinakamabuting kumalat at huwag madaling tumawid sa hangganan. Sige, mauunawaan ni Jiang Shili ang ibig kong sabihin. Nag-iwan ako ng kakaibang utos, lahat. Medyo natarante silang lahat. Pagkaalis ni Ling Xiaoyi, hinayla ni Lei Shei ang manggas ni Hong Dali. Hong Dali. Nagtanong sa mahinang boses, Dali, hindi ka ba natatakot na mamatay ang mga taong ito? Natatakot, sabi ni Hong Dali, ngunit hindi, kung talagang iniisip ni Jiang Shili ang iniisip ko, dapat niyang maunawaan kung ano ang ginagawa ko. Anong ibig mong sabihin? Oh, Dali, huwag kang mahiya, mahinang sabi ni Tang Moxon, sabihin mo lang sa akin kung ano ang nangyayari. Nakatingin sa mga ekspresyon ng lahat sa paligid. Masyadong nahiya si Hong Dali na magpakitang gilas, kaya't nasabi na lamang niya, talagang nagtataka ako noon. Bakit hindi kumikilos si Jiang Shili, ngunit nang pag-isipan kong mabuti, tila ayaw niyang gumawa ng anumang galaw noong una. Hindi ko nais na gumawa ng anumang mga galaw. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lei Shei. Sa totoo lang, medyo simple lang, Tio Lei Shei, kung iisipin mo, nakangiting paliwanag ni Hong Dali, kapag dumating ang mga magsasaka sa tabi natin, ibig sabihin wala ng paraan, di ba? Kung hindi ka na makabalik, wala kang magagawa kundi ang mag-charge forward, ngunit ilan sila doon? Kahit na si Tang Xin ay hindi magagapi, ano ang mangyayari? Trap tulad nito at tinawag ako. Kapag nakikipagkumpetensya sa Jiang Shili, si Jiang Shili ay magtatrabaho lang sa akin dito. Kung hindi ako gumalaw, hindi rin siya gagalaw sa eroplanong ito, walang makapaghihiwalay sa kanila, kung alam mo kung sino, maliligtas ang kanilang hukbo. Oh, ano ba, may katuturan ang sinabi ni Hong Dali. Si Tang Xin ay naglalaro ng isang malaking laro ng chess, niloloko ang lahat dito. Ngunit ang kanyang aktwal na plano ay upang ikalat ang lahat ng mga magsasaka at hilingin sa kanila na mabuhay dito. Tama nga si Hong Dali, ito talaga ang layunin ni Tang Xin. Ang dahilan ay napakasimple. Sa pagkakataong ito ang pinuno ng mga magsasaka, si Tang Xin, ay iba sa nakaraan. Dahil hindi si Tang Xin ang napili. Sa nakalipas na mga digmaan sa eroplano, halos lahat ng mga napili ay ang mga pinuno, at dahil ang mga napili ay lihim na manipulahin ng mga controllers ng eroplano, talagang imposibleng hindi lumaban. Ngunit walang ganoong pag-aalinlangan si Tang Xin, kaya ang digmaang ito ay orihinal na labanan o hindi. Dali, sayo na. May isip mo talaga to. Napatulala si Lei Shei. Ang Hong Dali na ito ay talagang naglakas loob na isipin ito. Makakaisip siya ng ganyan. Pero kung pag-iisipan mong mabuti, napakaposible talaga. Kung hindi, bakit hindi pinatay ni Tang Xin ang kanyang sarili at ang iba noong napakalakas niya? Alam mo, sa lakas ni Tang Xin, noong una niya itong nakilala noon, kaya niyang patayin ang lahat sa isang iglap ng hindi kumikilos. Pero hindi niya ginawa. Bakit hindi? Ayaw kasi niyang palawakin ang digmaan.
Alam mo, kapag napatay si Lei Shay at ang iba pa, hindi maiiwasang lalakas kaagad ang digmaan. Si Tang Xin mismo ay makapangyarihan, ngunit paano ang mga nasa ibaba? Paano pa siya nakatakbo? Okay, hehe, ang sabi ni Hong Dali na may kasiyahan, tulad ng inaasahan, ang ganitong bagay ay mas bagay para sa akin. Huwag kabahan, lahat, pumunta ka lang at gawin ang lahat ng gusto mo. Kung gusto mo, pumunta sa lugar ni Jiang Shili, maaari rin tayong mag-organisa ng pagbisita ng grupo. Bueno, kahit na ang lahat ay karaniwang nagpasya na si Jiang Shili ay hindi papatay ng sinuman, kailangan pa rin nilang obserbahan at obserbahan muna. Sa loob ng punong tanggapan kung saan matatagpuan ang Jiang Shili. Kamahalan, ang pinakahuling balita ay bumalik mula sa Dali Mountains, isang magsasaka na magalang na tumayo sa labas ng palasyo ni Jiang Shili at nagulat, si Hong Dali ay nagpadala ng humigit kumulang 1,000,000 tao upang makapasok sa Dali. Kabundukan, bawat isa sa mga taong ito ay may dalang zerg, at sila ay kasalukuyang tumatakbo sa loob ng Dali Mountains. Oh, higit sa 1,000,000. Sumimangot si Jiang Shili at nag-isip sandali, at biglang nagtanong, ang mga taong ito ba ay pumapasok sa grupo o nag-iisa? Pumasok. Sir, mag-isa lang po sila. Bamulong ang magsasaka, ano ang susunod nating gagawin? Dapat ba nating sirain ang mga taong ito? Huwag kang mag-alala ngayon, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Dahan-daang sinabi ni Jiang Shili paglabas ng pinto ng palasyo, lumibot siya sa pinto ng 2 beses habang nasa likod ang kanyang mga kamay, biglang pumalakpak ng marahas, at tumawa ng malakas, ha 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 ha, ang galing Hong Dali, nakita talaga ni Master ang tamang tao. Sinabi niya, at agad na nagutos, ipaalam sa lahat na walang sinuman ang pinapayagan na pumasok sa mga bundok ng magkakagrupo at maaari lamang kumilos ng mag-isa. Siya nga pala, tulungan mo akong ipaalam sa iyo. Kung makatagpo ka ng isang palaban, hindi ka pinapayagang pumatay ng madali maliban kung ang kabilang partido ay lubhang umatake. Go! Ito, ang gwardya ay nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay nagmamadaling iulat ito. Pagkaalis ng mga gwardya, si Jiang Shili ay lalong nasa sabik habang iniisip niya ito. Tumawa siya ng malakas at sinabing, ha, ang Hong Dali na ito ay kawili-wili. Kawili-wili. Siya ay talagang karapat-dapat sa papuri ng Panginoon. Siya ay talagang pambihira. Ang ginawa niya ay dapat na nahulaan mo na kung ano ang ibig kong sabihin, kung hindi, hindi nila sila ipinadala sa kabundukan ng Dali ngunit sa mga grupo. Nandito lamang sila upang subukan ang aking saloobin. Ha. Oo, hindi masama, hindi talaga masama, at ito ay ibinigay sa amin ng isang hindi tunay na regalo. Upang gantihan. Hinawakan ni Jiang Shili ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay desididong sinabi, halika rito. Sir, agad na lumitaw ang isang magsasaka. Tumakbo siya at sinabing, narito ang aking subordinate. Ipadala ang aking order. Saglit na nag-isip si Jiang Shili at pagkatapos ay nagsabi, para sa 10,000 lumilipad na espada na nakuha namin mula sa paglilinis ng larangan ng digmaan, agad mong dinadala ang mga tao para ipuslit sila sa Hong Kong. Sa gilid ni Dali. Well, hindi, madali itong makita. Sa kasong ito, ay install mo muna ang mga lumilipad na espada, at pagkatapos ay install ang 1,000 dekalidad na flying sword. Sasabihin ko kay Hong Dali, pumunta ka Dali. Oo, mabilis na bumaba ang isang magsasaka para maghanda. Sa punong tanggapan ng Hong Dali. Nagpapahinga si Hong Dali nang biglang lumitaw muli ang sound transmission anteng-anteng, at maya-maya ay tumunog ang boses ni Jiang Shili, Brother Hong, I wonder kung libre ka ba ng tanghali bukas. Nenas ako kahapon. Naglilibot ako sa buong mundo at nakahanap ng napakagandang lugar. Taos puso kong inaanyayahan ang Dali Brothers, halika at magsama-sama. Ang tiyak na lokasyon ay iginuhit sa likod. Napakalinaw ng mapa at napakahusay ng artista. Maiintindihan mo ito sa isang sulyap. Dali, ano ang ginagawa ni Jiang Shili? Curious na tanong ni Tang Moxon, pupunta ba kami sa isang party na kasama ka? Hoy, dapat may maganda sa pagkakataong ito. Go, syempre. Humalaklak si Hong Dali, mukhang matalino ang lalaking ito, hahaha. Mabilis na lumipas ang gabi, at bandang 10:00 ng umaga, pinangunahan ni Hong Dali ang gang at dumiretso sa lugar na binanggit ni Jiang Shili. Sa oras na ito, naghihintay na rito si Jiang Shili kasama ang ilang mga magsasaka. Nang makita niyang paparating si Hong Dali, masigasig siyang sumugod, iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ni Hong Dali, at tumawa, ha, nasa oras talaga si Kuya Dali, na labis na nagpapasaya sa kuya. Hoy, Kuya Jiang, tiyak na may magandang bagay tungkol sa pagtatanong para sa nakababatang kapatid, di ba? Sinabi ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, alam mo. Ha. Oo naman, walang metatago kay Kuya Hong. Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, biglang tumawa si Jiang Shili at sinabing, halika, tingnan natin kung anong magagandang regalo ang inihanda ng kapatid ko para sa iyo. Sumenyas siya na sumunod. Ang mga taong nagsama-sama ay nagbukas ng 10 napakalaking kahoy na kahon sa likod nila. Pagkabukas ng kahon, tumingin si Hong Dali at ang iba pa at biglang bumuga ng hangin. Lumilipad na espada. Mayroong 10 malalaking kahon, na lahat ay lumilipad na mga espada, buo na lumilipad na mga espada. End of this chapter.